Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na batang may hawak na patpat at sumisigaw na isa siyang salamangkero. Nakipaglaro siya sa kaibigan niyang babae, at nagkunwari itong isang magical beast na dapat niyang talunin. Hawak ang ginawa niyang tungkod, naghanda ang bata para sa kanyang malaking atake. Nang hindi nag-iisip, hinampas niya sa ulo ang kaibigan gamit ang patpat. Nagrereklamo ang babae dahil totoong nasaktan siya. Pero sagot ng bata na dapat talagang hampasin ng mga salamangkero ang mga halimaw. Dahil doon, sinabi ng babae na gusto rin niyang maging salamangkero, ngunit tumanggi siya, habang pinapanood sila ng isang matandang lalaki. Maya-maya, ang matandang nagngangalang Rebos ay nagkomento kung gaano kasigla ang mga bata noong umagang iyon. Pagkarinig nito, lumapit ang dalawa at nagtanong kung paano sila magiging salamangkero. Ngunit sinabi ng matanda na hindi iyon ganoon kadali. Ipinaliwanag niya na ang mga mage ang rurok ng sangkatauhan at namumuno sa lipunan gamit ang minanang kapangyarihan. Kaya't sa kasamaang palad, hindi raw sila maaaring maging mage, bagay na kinwestiyon ng isang binatang naroon. Tinanong nito kung totoo ang isang balitang narinig niya, at tinignan siya ng matanda ng may pagtataka. Sa sandaling yun, inusisa ng binata kung may magical beast nga bang lumitaw sa rehiyon. Seryosong kinumpirma ni matandang Rebos ang balita, dahilan upang mataranta ang mga taga-nayon. Ayon sa kanya, isang dambuhalang leopardo na nababalutan ng anino ang natagpuan sa pasukan ng nayon. Ngunit pinakalma ng isang ina ang kanyang anak at sinabing pumunta na sa lungsod ang pinuno ng nayon upang kumuha ng mage. Dahil dito, nabawasan ang takot ng mga tao, naniniwalang mapapaslang din ang halimaw. Binalaan ng ina ang kanyang anak na huwag munang pumunta sa gubat para sa kaligtasan nito. Nagpaalala rin ng matanda na halos imposibleng harapin ang isang halimaw nang walang mage. Muli, nagtanong ang parehong binata kung alam na ba ng lahat sa nayon ang balita, at kinumpirma iyon ng matanda. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa isang bata, ngunit tila hindi alam ng matanda kung sino ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ng binata na ang tinutukoy niya ay ang pastol na nasa burol ng Jezreel. Lumipat ang tagpo sa isang pastol na nagngangalang Turan na nakahiga sa damuhan, bakas ang pagkabagot habang nagpapahinga kasama ang kanyang mga tupa. Habang nakahiga roon, nagreklamo ang binata na napaka-boring at walang kulay ang kanyang buhay. Sawang-sawa na siya sa araw-araw na nakikita ang parehong tanawin at sa paulit-ulit na rutinang walang anumang bagong nangyayari. Naisip pa ng pastol na kung magpapatuloy ito ay baka makalimutan na niyang magsalita. Bigla na lamang may boses na tumawag sa kanya at tinawag siyang kawawang bata, dahilan upang magulat siya at maputol ang kanyang pag-iisip. Si matandang Rebos yun, nagrereklamo na naman dahil nagtatamad-tamara na raw ang pastol, ngunit ang binatay nagreklamo lamang na naiistorbo ang pahinga niya sa anino ng matanda. Tinawag siya ng matanda na bastos at tinanong kung may sama pa rin ba siya ng loob mula noon. Naalala ng binata kung paanong tinangka ng matanda na kunin ang kanyang kawan nang mamatay ang kanyang ina. Dahil dito, hindi siya naging bukas palad na ibahagi ang kanyang mana sa nayon. Sinabi ni Turan sa matanda na dumiretso na sa pakay nito, at nainis ang matanda sa tapang ng bata, ngunit sinalubong lamang siya ng pastol ng seryoso at mapanghamong tingin. Doon ibinunyag ng matanda na may lumitaw na magical beast, at agad na napatayo ang binata sa gulat. Ipinaliwanag ng matanda na isa itong leopardo na kasinlaki ng bahay. At agad siyang nagpunta roon upang magbabala. Nagulat si Rebos dahil tila wala man lang takot ang pastol sa narinig. Hindi niya maintindihan ang tapang ng binata, ngunit binalaan pa rin niya itong mag-ingat. Sinabi ng matanda na nagpunta siya dahil nag-aalala siya, ngunit tinawag siya ng pastol na hindi tapat. Inakusahan niya ang matanda na sa mga tupa lamang ito nag-aalala at hindi sa kanya, dahilan upang magalit ng husto ang matanda. Pagkatapos ay sinabihan ng binata ang matanda na umalis na kung tapos na itong magsalita. At ininsulto pa niya ito sa pagsasabing napakabaho ng hininga nito at mabubulok na ang kanyang ilong. Galit na umalis ang matanda habang hinahaplos ng binatang pastol ang isa sa kanyang mga tupa. Naiwang mag-isa, nagsimulang mag-isip ang binata tungkol sa magical beast na lumitaw. Ipinaliwanag na ang mga magical beast ay parang katumbas ng mga mage sa anyong hayop dahil gumagamit din sila ng mana.
Natuwa siya sa ideyang may darating na mage sa nayon dahil sa wakas ay makakakita siya ng isa ng personal. Ngunit naisip din niyang marahil ay hindi ganoon kalakas ang mage na tinawag ng pinuno ng isang liblib na nayon. Gayunpaman, nananatili ang kanyang kuryusidad at iniisip kung gaano ito kalakas. Bigla niyang naamoy ang kakaibang amoy sa hangin na pumukaw sa kanyang pansin. Nabigla siya at agad na napagtanto kung ano yun. Pagtingala sa langit, napagpasyahan niyang ang amoy na sumasabay sa hangin ay dugo. Pagsapit ng dapit hapon, nagpasya ang binata na sundan ang amoy sa kagubatan upang alamin ang nangyari. Maingat siyang naglakad sa daan ng lupa, sinusundan ang bakas ng amoy. Tiyak ang pastol na tama ang direksyong tinatahak niya. Habang papasok siya ng papasok sa guba ay, lalo pang lumalakas ang amoy habang papalapit siya sa pinanggagalingan nito. Sa sandaling yun, bigla siyang napatigil nang may mamataan siyang nakakagimbal sa kanyang harapan. Natagpuan niya si Rebus at ang iba pang mga taga-nayon na malubhang inatake. Napahagulgol ang binata dahil hindi niya inasahang si Rebus mismo ang pinagmumulan ng amoy. Sinuri niya ang paligid at napagtantong hindi kayang gawin ng isang karaniwang mabangis na hayop ang ganoong kalalang pinsala. Napagpasyahan niyang magical beast ang may gawa nito, hindi basta ordinaryong hayop. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at agad naging alerto. Mula sa mga anino, dahan-dahang lumitaw ang isang dambuhalang paa na may matutulis na kuko. Isa itong napakalaking maitim na nilalang na may nakakatakot na anyo. Tuluyang nagpakita ang magical beast sa harap ng batang pastol. Sa sandaling yun, lumipat ang tagpo sa bata kanina, na nagtatanong kung gaano kalalakas ang mga halimaw na yon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na walang laban ang karaniwang matatanda laban sa isa sa mga ito. Nabahala ang bata at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang nayon. Pinakalma siya ng ama at sinabing pumunta ang pinuno ng nayon upang kumuha ng isang mage para humarap sa sitwasyon. Dahil dito, takot na tinanong ng bata kung kayang talunin ng mage ang halimaw. Kinumpirma ng lalaki na oo. Dahil ang mga mage ay kahangahangang mga taong isinilang na may kapangyarihan ng mahika. Idinagdag pa niya na kaya nilang puksain ang isang magical beast sa isang salita lamang. Pagbalik sa kasalukuyan, hinarap ng pastol ang nilalang nang walang bahid ng takot. Simple niyang binigkas ang salitang bumagsak, at tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa ang halimaw. Nalito ang halimaw at tila hindi maunawaan ang nangyari sa katawan nito. Samantala, nagsimulang magningning ang katawan ng binata sa matinding pulang aura ng kapangyarihan. Kinamot niya ang ulo at napagtantong hindi gaanong umubra ang una niyang plano. Nang makitang tila walang epekto, umatungal ang halimaw at buong galit na sumugod sa pastol. Hindi natinag ang binata at sumigaw lamang ng utos na huminto ang dambuhalang nilalang. Sa isang iglap, ang katawan ng halimaw ay tila hiniwa ng isang misteryosong puwersa. Napagtanto ng binata na hindi niya mapipigilan ang pag-atake kahit gustuhin niya, at nagulat siya rito. Biglang nagliwanag ang nilalang at nagsimulang maghilom ang mga sugat nito na para bang walang nangyari. Sa isang mabangis na dagundong, ipinakita ng halimaw na malayo pa itong matalo. Hindi nag-aksaya ng oras ang nilalang at muling sumugod, kaya napilitan ang pastol na umatras upang makaiwas. Nang makita niyang nabigo ang una niyang plano ay nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya sa laban. Pagkatapos, yumuko ang binata at pumulot ng maliit na bato mula sa lupa at mahigpit itong hinawakan sa kanyang kamay. Sinabi niyang dapat kumilos ang isang pastol bilang tunay na pastol, at inihanda ang kanyang tirador para sa laban. Sa sandaling yon, muling sumugod ang dambuhalang halimaw upang umatake. Ginamitan ng binata ng mahika ang bato at inutusan itong tumibay. Hawak ang kanyang pinatibay na bala, pinaikot niya ang tirador at naghanda sa pagpapaputok. Nagliwanag ng gininto ang kislap ang kanyang mga mata habang buong-buo ang kanyang focus sa target. Inutusan din niya ang bato na bumilis pa, at mas malakas niyang pinaikot ang tirador. Ibinabad niya ang mga paa sa lupa at ginamit ang buong katawan upang bigyan ng puwersa ang paghagis. Sa huli, ibinigay niya ang huling utos na tumagos ang bato sa kanyang kalaban. Kumawala ang maliit na bato sa napakabilis na bilis, nagniningning sa asol na enerhiya. Dumiretso ito patungo sa ulo ng halimaw. Wala itong pagkakataong makaiwas at tinamaan ng eksakto ng atake. Sa pagtama, kumalat ang makapal na pulang ambon sa hangin ng kagubatan.
Walang hirap na tumagos ang bato sa ulo ng nilalang at nagpatuloy pa sa paglipad. Sa pagkabutas ng ulo nito, tuluyang bumagsak sa lupa ang dambuhalang halimaw, talunan. Bahagyang bumalik ang tagpo, ipinapakita ang halimaw na bumabagsak patungo sa pastol para sa huling atake, ngunit may kumpiyansang ngiti ang binata dahil nakatutok na ang kanyang tira para sa ganting salakay. Muling lumipad ang maliit na bato patungo sa nakahandusay na nilalang, at eksaktong tinamaan ang ulo nito, na nagdulot ng matinding pinsala. Madali itong tumagos at nagpatuloy sa direksyon nito. Nakatayo lamang ang binata habang bumagsak sa likuran niya ang wala ng buhay na katawan ng halimaw. Nagkomento siya na yun ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kapangyarihang iyon laban sa isang magical beast. Napaisip siya kung ano ang gagawin sa bangkay at naisip pa niyang ihagis ito mula sa bangin. Naiinis niyang sinabi na sa huli ay para bang tinulungan lang niya ang mga taga-nayon. Pagkatapos, sa isang malapitang kuha ng kanyang mata, nabunyag ang katotohanan, isa pala siyang mage. Nagsimula ang isang alaala, at ipinaliwanag ng binata na nadiskubre niya ang kanyang kakayahan 8 taon na ang nakalilipas, noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ginamit niya noon ang kanyang kapangyarihan upang palutang-lutangin ang mga bagay sa loob ng bahay. Sa tuwa, tinatawag pa niya ang kanyang ina upang ipakita na lumilipad ang mga panggatong, ngunit humaharap ang kanyang ina na may seryosong mukha at hindi natutuwa sa kanyang ginagawa. Ikinwento rin niyang kaya niyang lumikha ng apoy at hangin, at malinaw na malinaw pa rin sa kanyang alaala ang araw na iyon. Galit na sinigawan siya ng kanyang ina na tumigil, at yun lang ang nag-iisang pagkakataon na nakita niya itong nagalit ng ganoon. Nalito ang batang si Turan at hindi niya maunawaan ang reaksyon ng ina habang pinupulot nito ang mga panggatong. Lumuhod ang babae sa harap niya at sinabing kailangan nilang mag-usap sandali. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang makasama siya ng matagal. At nang sumang-ayon siya, pinangakuan siya ng kanyang ina na hindi na niya muling gagamitin ang kapangyarihang iyon. Mahigpit din siyang pinagbilinan na huwag kailanman gagamitin ang kapangyarihan sa harap ng ibang tao. Hindi pa rin maintindihan ng bata kung bakit, kaya't pinaalala sa kanya ng ina ang kwento tungkol sa mga maharlika at mga kabalyero. Seryosong sinabi ng binata na malinaw pa sa kanyang alaala ang mga salitang yun. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang mga maharlika ay mga inapo ng mga Panginoong nagligtas sa sangkatauhan. At mula sa kanila isinisilang ang mga kabalyero. Pinuri pa siya ng ina dahil sa husay niyang umalala ng mga kwentong ibinabahagi nito. Kaya raw naiiba ang pagtrato sa mga maharlika at kabalyero, maging sa hanay ng mga mage. Pagkatapos, ibinunyag ng babae na ang kapangyarihan ng binata ay namana niya mula sa kanyang ama na isang kabalyero. Dahil dito, mahigpit siyang binalaan na huwag ipaalam kanino man na isa siyang mage. Nakangiti, pinangakuan siya ng ina na itatago niya ang lihim na iyon. Sa kasalukuyan, ikinwento ng pastol na 8 taon na ang lumipas at tinutupad pa rin niya ang kanyang pangako. Habang nakatanaw sa bintana, pinagtibay niyang hinding-hindi niya ito sisirain. Wala siyang balak ipaalam sa iba ang kanyang kapangyarihan, at wala rin siyang planong bumaba ng bundok o talikuran ang kanyang tahimik at hiwalay na pamumuhay. Bigla, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa labas ng kanyang bahay. May kumakatok ng malakas sa pinto at sumisigaw ng kanyang pangalan. Pinapalabas siya. Nalilito, binuksan ng pastol ang pinto upang alamin ang nangyayari. Sa labas, isang grupo ng mga taga-nayon ang nakatitig sa kanya ng may galit. Humihikab pa, tinanong ng binata kung ano ang kailangan nila sa kanya. Kaagad siyang inakusahan ng isa sa mga lalaki na siya ang pumatay kay Rebus. May isa pang lumapit at marahas siyang sinunggaban, tinawag siyang walang hiya. Galit na galit ang lalaki at sinigawan siya. Inaakusahan siyang ginamit ang kawawang matanda bilang pain upang akitin ang halimaw. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado ang pastol habang dama ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang damit. Doon niya napagtanto na naghahanap lamang ang mga ito ng masisisi sa nangyaring trahedya. Nauunawaan niyang siya ang pinakamadaling ituro ng mga duwag na nagtatago lamang noon. Nakangiti, sinabi ng binata na gusto lamang nilang takasan ang responsibilidad bago pa sila ang maituro. Dahil dito, lalong nagalit ang isang lalaki at sinugod siya habang isinisigaw ang kanyang pangalan ng may matinding puot. Ngunit sa isang mabilis na galaw, madali niyang naiwasan ang suntok ng walang kahirap-hirap. Habang umiiwas, naisip ng binata na napakalaking tulong ng mahika sa pagharap sa mga nakakainis na sitwasyon.
Pagkatapos ay gumanti siya ng isang malinis na suntok, ipinapakitang hindi siya madaling talunin. Sa sandaling yun, napagnilaya niya na kapag may hiniling ka ng buong lakas, nagiging totoo yun kapalit ng mana. Seryoso ang mukha, marahan niyang ibinulong ang simpleng utos na bumagsak ang kalaban. Biglang nadapa ang umaatake at sumubsob sa damuhan, hindi maunawaan ang nangyari. Kahit napapaligiran, kalmado siyang naglakad habang ang iba ay bigong makapaghagis ng tama sa kanya. Sinikap niyang kumilos ng hindi halata upang hindi makatawag ng pansin sa kanyang lihim na kapangyarihan. Gumamit siya ng kahoy na patpat bilang panangga, malakas na hinahampas ang sinumang lumalapit. Sa liksi ng galaw, nanaig siya sa laban at mabilis na napabagsak ang isa pang taga-nayon. Sunod-sunod niyang pinatikim ng bugbog ang mga bastos na kapitbahay na nangahas pumasok sa kanyang lupain. Bigla, nabali sa ere ang mga hawakan ng kanilang mga kagamitan. Matapos ang sagupaan, ang buong grupo ay nakahandusay sa damuhan habang naaalala ng binata na 8 taon na siyang namumuhay ng ganito. Pinagmasdan ng mage ang mga talunang lalaki at sinabi na sa loob ng panahong yun ay itinago niya ang kanyang lihim. Iminungkahi niya na gamitin na lamang nila ang natitirang lakas upang asikasuhin ang libing ni Rebos. Sa sandaling yun, dumating ang isang grupo ng kababaihan, at tinanong niya kung makikipaglaban din ba ang mga ito. Ngunit umiling sila. Ayon sa isa, nais lamang nila siyang makita, dahilan upang sandaling manahimik ang pastol. Pagkaraan, sinabi niyang ilayo na nila ang mga hangal at bumalik siyang mag-isa sa kanyang bahay. Naisip ng binata na magiging magulo ang pagpunta sa nayon at malamang ay gagamitin nila ang pangyayari upang makipagtawaran sa mga presyo, ngunit wala siyang pakialam at nagpasya na kung may balak silang gawin, maaari niya silang bugbugin muli. Naniniwala siyang sapat na ang ipinatikim niyang bugbog upang hindi na sila bumalik agad. Bigla, may kumatok muli sa kanyang pinto, at naisip ng pastol na tuluyan nang nawala ng bait ang mga ito. Malakas at mariin ang katok, hudyat na ang nasa labas ay hindi naroon upang makipagbiruan. Galit na binuksan ng binata ang pinto at pasigaw na nagtanong kung sino ang gustong masaktan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang hindi kilalang lalaking may balbas at suot ang damit ng isang manlalakbay. Nakatingin ito sa kanya at agad na humingi ng paumanhin, saka nakiusap kung maaari ba siyang makituloy sandali dahil siya ay naglalakbay. Nagulat ang binata at sandaling umalingaw sa isip niya ang salitang naglalakbay. Humingi pa ng paumanhin ang lalaki sa kanyang tono, dahil kagagaling lamang daw niya sa pakikitungo sa ilang hindi kanais-nais na tao. Naisip ng binata na tinuruan siya ng kanyang ina na maging magalang, ngunit hindi niya kailanman ginagamit ang ganitong tono sa mga taga-nayon. Naging kakaiba sa kanya ang sitwasyon, at napansin niyang may dalang espada ang lalaki. Nakangiti, binati niya ito at sinabing nakakatuwang makakita ng isang mage sa ganitong liblib na lugar. Napabuntong hininga siya habang sinusuri ang hindi inaasahang bisita sa kanyang pintuan. Sinabi ng pastol na kung naghahanap ito ng pagtutuluyan ay maling lugar ang napuntahan nito. Lumipat ang tagpo sa isang hapag na puno ng pagkain, palatandaang pinapasok niya ito upang kumain. Inanyayahan ng may-ari ng bahay ang bisita at sinabing kaunti lamang ang maiaalok niya. Nagulat ang manlalakbay sa dami ng pagkain, at lalo pang namangha ng malamang hindi pa kailanman nakakita ng dayuhan ang binata. Ipinaliwanag ng pastol na doon siya ipinanganak at lumaki, kaya hindi pa siya kailanman bumaba sa kanyang burol. Tahimik siyang pinagmasdan ng mage habang umiinom mula sa kahoy na tasa. Sa kabilang panig ng mesa, kalmado ring umiinom ang pastol. Bigla, pinuri ng bisita ang tindig at asal ng binata, sinabing para sa isang buong buhay na pastol, napakaganda ng kanyang asal. Sumagot ang binata na ang kanyang ina ang nagturo sa kanya ng lahat, ngunit ilang taon na itong yumao. Pagkarinig nito, sinabi ng lalaki na napalaki siya ng maayos ng kanyang ina at tiyak na nasa mabuting kalagayan na ito ngayon. Nagpasalamat ang binata at sinabing namumuhay lamang siya ayon sa mga itinuro sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang nagdala sa lalaki sa ganitong kalayong lugar, at isiniwalat nitong tumugon siya sa isang kahilingan. Ang kahilingan ay lipulin ng isang magical beast na leopardo ang anyo na lumitaw sa rehiyon, at naghahanap sila ng taong kayang talunin ang nilalang. Doon napagtanto ng pastol na ito ang mage na sinundo ng pinuno ng nayon, at kinumpirma iyon ng lalaki. Pagkatapos, nagpaalam ang mage na may itatanong siya,
at pinahintulutan siya ng binata. Sinabi ng mage na nararamdaman niya ang aura ng halimaw sa malapit. Ngunit wala naman itong makita. At ang pinaka nakakapagtaka sa lahat ay ang asal ng pastol, na lalo niyang ikinapagdududa. Nagbabala ang pinuno ng nayon tungkol sa panganib, ngunit nanatiling kalmado ang binata. Idinagdag pa ng mage na kung umatake ang nilalang sa mga tao, malamang na siya ang unang magiging target. Sa wakas, tumitig ang mage sa kanyang mga mata at diretsahang nagtanong kung hindi ba siya natatakot. Biglang nagbalik ang isang alaala, at naalala ng binata ang kanyang ina na nagtatanong kung sino ba talaga siya. Tinanong noon ng batang si Turan kung bakit hindi niya maaaring sabihin kanino man na isa siyang mage. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang mga kabalyero ay parang mga asong inaalagaan ng mga pastol para sa kawan, maaaring ituring na pamilya, ngunit kapag kinakailangan, maaari silang ipagbili o isakripisyo anumang oras. Sinabi ng babae na ayaw niya ng ganoong kapalaran para sa kanyang anak at hiniling na manatili lamang itong kasama niya. Kaya't pinangakuan niya ang anak na hindi nito kailanman kakalimutan ang mahalagang babalang yun. Binalaan pa niya na kapag may ibang mage na nakatuklas sa kanyang lihim, paghihiwalayin sila at gagawin lamang siyang kasangkapan. Upang mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring kailanganin pa raw niyang patahimikin ng tuluyan ang sinumang makaalam nito. Pagbalik sa kasalukuyan, napagtanto ng pastol na dumating na ang sandaling kinatatakutan ng kanyang ina. Iginiit ng bisita ang kanyang tanong, at nagningning sa gininto ang liwanag ang mga mata ng binata. Hindi maunawaan ang reaksyon, nanatiling tahimik ang mage at pinagmasdan siya. Bigla itong ngumiti at sinabing sa naging ekspresyon ng binata, nasira ang kanyang biro. Nalito ang pastol at napaisip kung anong klaseng biro iyon. Humingi siya ng paumanhin at sinabing wala siyang gaanong pagpapahalaga sa katatawanan, ngunit sinabi ng lalaki na ayos lang yun. Ayon sa mage, normal lamang ang pagkagulat dahil iyon ang unang beses na nakarinig siya ng biro mula sa isang mage. Sa sandaling yun, napagtanto ng bisita na hindi pa pala siya nagpapakilala. Kaya iniabot niya ang kamay ng may ngiti at sinabing ikinagagalak niyang makilala ang binata. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Turan, isang 18 taong gulang na pastol, at tinanggap ang pakikipagkamay. Formal silang nag-basyan sa unang pagkakataon mula nang dumating ang bisita. Sinabi ng mage na siya ay 75 taong gulang na ngayong taon, at nagkomento ang pastol na hindi ito mukhang ganoon katanda. Ipinaliwanag ng bisita na mabagal tumanda ang mga mage. At tinanong ng binata kung paano ito naging isang lagalag. Sumagot ang mage na 60 taon siyang naglingkod sa Arabian family at ngayon ay nais na lamang maglakbay sa mga huling araw ng kanyang buhay. Nakangiti, sinabi ng mage na tila napaka-romantiko ng ideyang iyon at naghanda siyang magbahagi ng isang bagay sa binata. Ngumiti rin ang pastol at ipinakita ang kanyang kuryusidad sa sasabihin ng matanda. Gumanti ng malapad ng ngiti ang bisita, at naging magaan at palakaibigan ang atmosfera sa pagitan nila. Nagpatuloy ang kanilang usapan, at naisip ng binata na hindi niya akalaing magiging ganoon kasaya ang lahat. Hindi nila namalayang lumipas ang oras at halos mag-umaga na sa labas. Nagulat ang mage at sinabing hindi niya napansing tapos na ang gabi, at oras na raw para umalis siya. Nag-iwan siya ng isang pilak na barya sa mesa bilang bayad at ipinaliwanag na ito ang pinakadalisay na uri ng pilak. Tinanggap yun ng binata at binati siya ng swerte sa pangangaso, ngunit sinabi ng lalaki na huwag niya itong ituring na pamamaalam. Nagbiro pa ang manlalakbay na baka bumalik siya minsan para sa libreng pagkain. Kinabukasan, dinala ng pastol ang kanyang mga tupa sa burol upang manginain gaya ng nakagawian. Tahimik na nanginginain ang mga ito sa damuhan habang maliwanag ang araw, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pagkaraan, nag-utos siya na magtipon ng buong kawan. Pagkarinig ng tawag, tumigil sa pagkain ng isa sa mga tupa at agad tumingin sa kanyang amo, at sumunod ang iba hanggang sa magtipon silang lahat sa gitna ng pastulan. Napaisip siya na yun ang unang pagkakataong nakatagpo siya ng isa pang mage, at hindi niya matandaan ang huling nakipag-usap siya ng ganoon katagal. Habang hinahaplos ang isang tupa, naalala niya ang kalmadong tinig at saya sa boses ng matandang lalaki. Napagpasyahan ng binata na sa lahat ng nakilala niyang matatanda, ang mage ang tunay na mabuting tao. Habang nag-iisa kasama ang kanyang kawan, naisip niyang palagi niyang tinitignan ang mga kabalyero bilang mga asong panghabol ng mga maharlika.
Naisip din niya kung paano natuloy ang pangangaso, dahil wala na namang magical beast sa burol ng Jezreel. Samantala, naglalakad ang mage sa kagubatan at napagtantong wala nang ang bakas ng anumang halimaw. Naging kahina-hinala sa kanya ang sitwasyon, at tila may mali sa buong kwento. Nakita niya ang mga bakas ng labanan, ngunit wala siyang maramdamang aura ng nilalang. Tumingin siya sa isang puno at napaisip kung may iba nang nakahuli sa magical beast. Naisip niya kung sino ang maaaring nakatalo rito at kung may iba pang mage na tinawag ang pinuno bukod sa kanya. Gayunman, nakahinga siya ng maluwag dahil ang mahalaga ay napuksa ang halimaw. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagulat siya at mabilis na lumingon nang maramdaman ang isang masamang presensyang papalapit. Sa sandaling yun, isang dambuhalang paa na may mga napakalaking kuko ang lumitaw mula sa mga anino sa kanyang harapan. Tuluyang nagpakita ang nilalang, isang kakaiba at nabubulok na bersyon ng halimaw na umatake sa nayon. Doon niya napagtanto na isa itong corpse puppet, isang marionetang nilikha mula sa katawan ng halimaw. Nabigla ang lalaki at napaisip kung sino sa mundo ang gagawa ng ganoong karumal-dumal na bagay. Wala siyang oras mag-isip nang sumugod ang napakalaking nilalang at tangka siyang durugin gamit ang aninong kuko nito. Sa isang mabilis na galaw, nakaiwas ang mage at ang hampas ng halimaw ay lumikha ng malaking hukay sa lupa. Ipinaliwanag niyang nangyayari ito kapag hindi nasisipsip ang mana, at walang matinong mage ang magiging ganoon kaignorante. Bigla siyang lumipad paitaas at inatake ang corpse puppet gamit ang malakas na bugso ng enerhiya. Sigurado siyang may isang mage na pumaslang sa halimaw, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit iiwan ito sa ganoong kalagayan. Inalis niya sa isip ang posibilidad na isang bagitong kabalyero ang may gawa. Dahil walang baguhan ang makakatalo sa ganitong nilalang. Habang lumilikha ng isang bolang apoy, napaisip siya kung may iba pang layunin ang taong gumawa nito. Gayunpaman, kailangan niya itong wakasan at naghanda siyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Pinakawalan niya ang isang makapangyarihang bugso ng enerhiya patungo sa aninong nilalang, ngunit sa kanyang pagkabigla, nagawa ng corpse puppet na pawalang bisa ang kanyang mahika. Nayanig siya sa pagkatuklas na mas malakas ang mana ng halimaw kaysa sa kanya. Biglang naglaho ang nilalang sa kagubatan at iniwan siyang litong-lito. Naunawaan niyang balak ng halimaw na gumamit ng mahika upang gumanti, kaya't hinanap niya ito sa kakahuyan. Sa sandaling yon, lihim na lumitaw ang anino ng kaaway sa likuran ng kawawang mage. Mula sa dilim, sumulpot ang nilalang at inatake siya gamit ang buntot na puno ng matutulis na tinik. Wala siyang pagkakataong makaiwas at tinamaan siya ng eksakto, nagdulot ng malubhang sugat sa kanyang braso. Napagtanto niyang hindi ito kalabang kayang harapin ng isang simpleng kabalyero. Sa lakas ng tama, tumilapon siya at gumulong sa damuhan ng gubat. Nakahandusay sa lupa, naisip niyang hindi niya kailanman inakalang makakaharap ng ganitong antas ng halimaw sa lugar na ito. Habang papalapit ang nilalang, napaisip siya kung ito na ba ang kanyang wakas. Ngunit may matibay na ngiti, nagpa siya ang matandang mage na hindi siya susuko. Hindi siya babagsak ng walang laban at nangakong isasama niya ang nilalang kung kinakailangan. Inipon niya ang lahat ng natitirang mana sa kanyang kamay para sa huling desperadong atake. Samantala, umusad ang halimaw para sa huling hampas, handang tapusin ang laban. Nag-focus ang mage at hinintay ang tamang sandali upang pakawalan ang kanyang kapangyarihan ng buong lakas. Walang pag-aatubili, tumalon siya at lumipad patungo sa halimaw upang gumanti ng atake. Biglang may isang munting bughaw na liwanag na sumulpot sa gitna ng kagubatan, na agad nakatawag ng pansin. Sa isang iglap, isang matinding bughaw na sinag ang humiwas sa hangin at tumama sa nilalang na malapit nang tumapos sa kawawang matanda. Lubos na nabigla ang manlalakbay nang makita niyang ang atake ay nagmula sa hindi inaasahang direksyon, at sa huling sandali ay nailigtas ang kanyang buhay sa ilalim ng misteryosong dagok. Tumilapon ang halimaw at bumagsak sa lupa, saka tuluyang natigil ang paggalaw sa gitna ng gubat. Nalilito pa rin, tumingala ang matanda at narinig ang isang pamilyar na tinig na nagtatanong kung ayos lang siya. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang ang kanyang tagapagligtas ay walang iba kundi ang batang pastol. Na ngayoy nakatingin sa kanya ng may kalmado at payapang ekspresyon. Dahan-dahang lumapit ang binata sa landas habang unti-unting nawawala ang tensyon sa paligid.
Nanlaki ang mga mata ng matandang mage nang mapagtanto ang katotohanan at tinanong kung isa nga bang napakalakas na mage ang binata. Bagaman nagulat, inusisa ng veterano kung bakit itinago ng binata ang kanyang pagkakakilanlan sa buong panahong nag-uusap sila sa kanyang bahay. Nais din niyang malaman kung bakit siya tinulungan ng bata. Gayong maaari naman itong tumakbo at hindi na lumingon pa. Ngumiti ng bahagya ang binata at payak ngunit tuwirang ipinaliwanag ang kanyang mga dahilan sa bago niyang kaibigan. Sa sandaling yun, nagbago ang tagpo, tungo sa isang alaala kung saan isang aso ang nagpapahinga sa sahig na kahoy ng tahanan ng binata. Nakaupo sa mesa, nag-uusap silang dalawa tungkol sa buhay habang payapang nakahimlay ang alaga sa paanan nila. Binanggit ng binata na sa husay ng bisita, maaari itong kumita ng mas malaki kung magtatrabaho sa ibang lugar. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ano ang labis na nakalulungkot sa buhay ng mga taga-nayon at bakit ganoon na lamang ang awa ng matanda para sa kanila. Bumuntong hininga ang veterano at ipinaliwanag na ang mga taong yun ay nabubuhay ng hiwalay at walang sapat na proteksyon laban sa mga panganib ng malupit na mundong ito. Pagkarinig nito, napaisip ang batang pastol na ang lahat ng mage ay nagmamana ng kapangyarihan ng mga Diyos at kailangang sundin ang kani-kanilang kapalaran. Ngumiti ang matanda at sinabing ipinagmamalaki niyang ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban na karaniwang tao. Ngunit inamin niyang hindi lahat ng kanyang mga kasamahan ay ganoon ang pananaw. Sa huli, ipinakita ng binata na naunawaan niya ang aral, at isang ngiting puno ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya na sa napakalawak na mundong ito, bawat tao ay may sariling pag-iisip at natatanging paraan ng pamumuhay. Sa sandaling yon, ang lakas ng banggaan ay lumikha ng makapangyarihang shockwave na humagupit sa buong kagubatan, tuluyang nagwawakas sa laban kontra sa kasamaan. Habang tumatakbo sa gubat, sinabi ng mage na kailangan nilang umatras dahil ibang antas ang nilalang. Ipinaliwanag niyang isang maharlika lamang ang maaaring makatalo rito at inutusan ng binata na balaan ang pinuno ng nayon. Naiwang mag-isa, naghanda ang mage na harapin ang halimaw upang makabili ng oras para sa pagtakas. Ngunit inamin ng veterano na puro salita lamang ang kanyang tapang at hindi niya alam kung gaano siya katagal tatagal. Bigla siyang pinutol ng pastol at sinabing huwag mag-alala dahil maayos ang lahat. Ayon sa binata, kung umepekto ang huling atake, magiging ligtas sila. Sa sandaling yun ay nagliwanag ang isang bato, at nabigla ang mage nang mapagtantong hindi pa pala ginagamit ng binata ang buong lakas nito. Doon na unawaan ng veteranong kabalyero na si Kaorn na hindi ito basta nagkataong pagkikita. Ilang bato ang nagsimulang lumutang sa himpapawid, naglalagablab sa matinding bughaw na enerhiya. Pinakawalan ng binata ang kanyang kapangyarihan. At naging malinaw na hindi siya isang simpleng tumakas na kabalyero. May ngiti, inamin ng binata na nais din niyang subukin ang sarili niyang mga hangganan. Napapalibutan ng mga lumulutang na bato, naghanda ang batang mage na harapin ang napakalaking aninong nilalang. Ngunit sumigaw ang nakatatandang kabalyero na hindi niya ito papayagan, sapagkat napakalakas ng kalaban. Ani ay kailangan nilang magsanib puwersa, ngunit sumusugod na ang halimaw patungo sa binata. Walang pag-aatubili, pinakawalan ng pastol ang isang makapangyarihang bughaw na sinag na humiwa sa hangin. Napagtanto ng veterano na halos hindi na siya makasabay at magiging sagabal na lamang sa laban. Kaya naunawaan niyang wala siyang maitutulong sa sandaling iyon at ibinaba ang kamay niyang nagliliwanag. Nagpasya ang mage na ang tungkulin niya ngayon ay tulungan umusbong ang talento ng binatang iyon. Biglang pinakawalan ng binata ang isang napakalakas na bugso ng mana na sumira sa bahagi ng kagubatan. Gayunpaman, napabuntong hininga siya sa inis dahil hindi naging sapat ang epekto ng kanyang atake. Sinubukan niyang sipain ang nilalang, ngunit tumagos lamang ang kanyang paa sa katawan nito na parang hangin at walang naidulot na pinsala. Desperadong sumigaw ang mage na hindi masasaktan ng pisikal na atake ang isang maltong nilalang. Nang makita ang paglapit ng halimaw, tinanong ng pastol kung paano niya ito matatalo. Sumagot ang matandang lalaki na kailangan niyang gumamit ng apoy, at iniunat ng binata ang kanyang kamay, idinagdag pa nito na maaari rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat upang magwagi. Isang apoy ang tumama sa halimaw, ngunit tila wala itong naging epekto. Nagrereklamo ang binata na hindi ito gumagana, ngunit sinabi ng matanda, hindi iyon ang punto. Ipinaliwanag ng mage na upang magamit ang kapangyarihan laban sa isang buhay na nilalang,
kailangan munang magtatag ng sanhi o ugnayan. Sa sandaling iyon, nabigla ang veterano nang bigla siyang may mapagtanto tungkol sa binata, na unawaan niyang hindi pa kailanman sumipsip ng mana si Turan, kaya hinayaan niyang maging multong nilalang ang halimaw. Namangha ang matandang mage na napakalakas na ng binata kahit wala pa itong pormal na pagsasanay. Kaya sumigaw siya na lumikha muna ito ng apoy at saka iyon ibato sa nilalang. Ipinaliwanag niyang madaling lumikha ng apoy, ngunit ang pagkontrol dito ay nangangailangan ng matinding pagsasanay at dedikasyon, subalit ikinagulat niya nang magawa iyon ng binata agad-agad at walang kahirap-hirap. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata, mariin niyang tinapak ang lupa at naghanda sa pag-atake. Buong lakas niyang pinakawalan ng bowl ang apoy patungo sa aninong halimaw. Eksaktong tumama ang atake sa mata ng nilalang at nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng apoy. Sa lakas ng tama, unti-unting nilamon ng apoy ang buong katawan ng multo. Sumigaw ang veterano na huwag siyang mawawala sa pokus at patuloy na ibuhos ang mana sa atake, at binalaan siyang kailangang sunugin ang lahat ng bahagi ng multo upang tuluyan itong mapuksa. May matinding determinasyon sa mukha, ibinuhos ng binata ang buong lakas sa naglalagablab na apoy hanggang sa tuluyang lamunin ng isang aipo-aipo ng nagngangalit na apoy ang halimaw. Nang matapos ang labanan, nagdiwang ang veteranong mage sa kanilang tagumpay at sinabing iyon ay isang napakalakas at mataas na antas na multo, ngunit kahit ganoon ay nagawa itong talunin ng batang pastol ng mag-isa. Tinanong ng binata kung tapos na nga ba talaga ang lahat, at humanga ang mage sa kanyang kapangyarihan. Binalaan siya ng kabalyero na kailangan niyang sumipsip ng mana kung ayaw niyang makaharap muli ang isa pang multo. Nagtanong ang binata kung paano yun gagawin, at sinabi ng veterano na isipin niyang parang may hinihigop siya. Sinunod ng binata ang payo, ipinikit ang mga mata at nagtuon ng pansin upang sipsipin ang mana. Sa gayon, isang berdeng enerhiya ang nagsimulang dumaloy mula sa mga labi ng nilalang patungo sa binata, hanggang sa tuluyang masipsip ng kanyang kamay ang berdeng mana habang siya'y nakapokus. Nagningning ng matindi ang kanyang mga mata sa parehong kulay ng enerhiyang kakapasok lamang sa kanyang katawan. Dumaloy ang mana sa buong sistema niya at sa unang pagkakataon ay nabunyag ang kanyang mga daluyan ng kapangyarihan. Nabigla ang veteranong kabalyero sa nasasaksihan at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabi niyang makararamdam ang binata ng isang hindi pangkaraniwang sensasyon, ngunit maging ang bata ay hirap paniwalaan ang kakaibang pakiramdam na nararanasan niya. Tinanong ng lalaki kung yun ba ang unang beses niyang sumipsip ng mana, at kinumpirma yun ng pastol. Ipinaliwanag ng mage na dahan-dahang lumalago ang mana at ang pinakamabisang paraan upang umunlad ay sa pamamagitan ng pagsipsip nito mula sa iba. Ngunit dahil unang beses pa lamang yun ng binata, nangangahulugan itong nasa ibang antas ang kanyang potensyal. Dahil dito, napagpasyahan niyang napaka-espesyal ng batang pastol, at biglang nanikip ang pakiramdam ng binata. Tinawag ng mage ang kanyang pangalan upang makuha ang kanyang pansin at maputol ang nakakailang na katahimikan. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, sabay tanong kung saang angka ng mga maharlika kabilang ang binata. Sa halip, tinawag siya ng pastol sa kanyang pangalan, ikinagulat ng veteranong kabalyero na napatingin sa kanya. Sinabihan siya ng binata na linisin muna ang kanyang sugat, at doon lamang napansin ng mage ang nasugatan niyang braso. Pagbalik nila sa kubo, maayos na nakabendang at malinis na ang kanyang braso. Nakaupo sa mesa, humingi siya ng tawad sa kanyang kabastusan at sa pagpapalaban sa binata. Ngunit sinabi ng binata na wala siyang mahalagang pagkakakilanlan, isa lamang siyang pastol na hindi kilala ang kanyang ama. Pinakiusapan niya ang mage na tigilan na yon, at pumayag naman ang lalaki nang makita ang seryoso nitong mukha. Tinanong ng veterano kung bakit ang isang napakalakas na mage ay piniling maging pastol. Ipinaliwanag ng binata na yon ay hiling ng kanyang ina bago ito pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, binalaan siya ng kanyang ina na kapag natagpuan siya ng mga maharlika, gagawin lamang siyang kasangkapang maaaring itapon. Sinabi ng veterano na napakatalino ng kanyang ina, bagay na ikinalito ng binata. Ipinagpatuloy ng lalaki na hindi lubusang mali ang babae, bagaman iniisip ng pastol na sadyang labis lamang ang pag-iingat nito. Ipinaliwanag ng mage na ang dakilang kapangyarihan ng mga mage ay laging nagdadala ng alitan, at binanggit niya ang digmaang naganap 20 taon na ang nakalilipas sa pagitan ng mga angkan ng mga maharlika. Sa sandaling yon,
Ipinakita ang labanan sa pagitan ng angka ng Arabian at angka ng Zahar, kung saan libu-libong tao ang nasawi. Sa 3,000 kabalyerong naglingkod sa angka ng Arabian, mahigit 700 ang namatay sa matitinding sagupaan. Malungkot na ikinwento ng lalaki na kabilang ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala sa ikatlong bahaging iyon na hindi na nakaligtas. Naalala ng lalaki ang kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya na pinaslang ng kaaway, at siya na lamang ang natirang buhay na veterano. Dahil dito, sinabi ng manlalakbay na ang buhay ng isang mandirigma ay maaaring maglaho ng mas mabilis kaysa sa isang karaniwang mamamayan. Gayunman, itinuro niya na nagkamali ang ina ng binata tungkol sa kanyang talento, at napaisip ang binata sa pahayag na iyon. Inamin ng bisita na isa siyang bihasang kabalyero, ngunit kinilala niyang natalo ng binata ang multo ng may nakakagulat na kadalian. Ayon sa kanya, ang potensyal ng pastol ay nasa antas ng maharlika at malamang ay kabilang sa pinakamataas na talento sa lahat. Nanatiling tahimik ang binata habang pinagninilayan ang mga salita ng bago niyang kaibigan tungkol sa kanyang hinaharap. Pagkaraan, tinanong niya kung kasinungalingan ba ang kwento na ang kanyang ama ay isang kabalyero, at ipinaliwanag ng lalaki ang tungkol sa mga bihirang pagkakataon. Sa sandaling yun, iminungkahi ng veterano na mas mabuti sigurong lisanin ng binata ang kanyang burol at makita ang mas malawak na mundo. Nagtanong ang pastol kung bakit, at sumagot ang veterano na kailangan pa ng sangkatauhan ng mas maraming tagapagtanggol upang pangibabawan at pangalagaan ang lupain. Ngunit agad siyang humingi ng paumanhin dahil nakalimutan niyang kaunti pa lamang ang nauunawaan ng binata tungkol sa mahika. Ipinaliwanag niya na ang mga kakayahang minamana sa dugo ay mga katangiang nagmula sa sinaunang mga ninuno, at iyon ang naghihiwalay sa mga uri ng lipunan. Pagkatapos, tinanong ng mage kung may mga mahikang tila napakadaling gawin o likas na kakayahang hindi nangangailangan ng mana. Napaisip ang binata kung hindi ba ang kapangyarihan ng mana ang dahilan kung bakit mas malakas siya sa pisikal kaysa sa iba. Sa huli, binanggit niya ang kanyang matalas na pangamoy, at pinagtibay ng lalaki na ang mahusay na pangamoy ay maaaring isang kakayahang minamana sa dugo. Sinabi rin ng matandang mage na ang husay sa paghahagis ng sandata ay isang katangian ng angka ng Arabian, bagaman ito'y medyo karaniwan. Hiniling ng pastol na ipagpatuloy pa ng lalaki ang paliwanag, at pumayag naman itong magbahagi ng higit pang detalye, ngunit napansin ng binata na tila may kakaiba sa kilos ng bisita kaya tinawag niya ito ng may pagkalito. Biglang naging seryoso ang mage, at tinanong ng binata kung bakit nagbago ang kanyang asal. Sa matatag na titig, sinabi ng veterano na alam na niya kung saang angka ng maharlika higit na kahawig ang mga kakayahan ng binata. Nagtanong ang binata kung aling pamilya ang tinutukoy niya, at nanatiling misteryoso ang ekspresyon ng veterano. Sa wakas, ibinunyag ng mage na ang mga kakayahan ng pastol ay kabilang sa isa sa mga dakilang angka ng maharlika sa kaharian, at idinagdag niyang ang mga kasapi ng angkang ito ay kilala ng lahat bilang ang mga hunters. Sa sandaling yun, ibinunyag ng lalaki na yun ay ang dakilang angka ng Zahar, ang malaking karibal na nakipagdigma laban sa angka ng Arabian. Pagkarinig nito, tuluyang napatulala at nawalan ng masabi ang binatang pastol sa bigat ng rebelasyong yun. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang pangalan ng karibal na pamilya, at halos hindi siya makapaniwala na kabilang siya sa dugong nagmula sa makapangyarihang angka ng Zahar, ang angkang nagdulot ng labis na sakit sa bago niyang kasamang manlalakbay. Habang nakatingin sa veterano, napaisip ang binata kung dala rin ba niya ang parehong isinumpang dugo ng mga itinuring na pangunahing salarin sa huling digmaan. Nalilito siya at hindi malaman kung dapat ba siyang humingi ng tawad para sa mga kasalanan ng malalayong kamag-anak na hindi naman niya nakilala. Biglang nabasag ang katahimikan nang tawagin ng lalaki ang kanyang pangalan sa isang kalmado at nakaaliw na tinig. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ng binata at hiniling na huwag siyang magmukhang labis na nag-aalala. Ipinaalala niyang wala naman siyang kinalaman sa mga nakaraang labanan. Gayunpaman, dama pa rin ng pastol ang bigat ng pagkakasala. May banayad ng ngiti, sinabi ng veterano na usapin yun ng mga nakatatanda at ang pagkapit sa puot ay magpapahaba lamang ng pagdurusa. Tinanong ng binata kung may anumang pagsisisi ba ang lalaki, at nagtanong naman ito kung ano ang tinutukoy niya. Nakatayo sa gitna ng pastulan, tinanong ng binata kung hindi ba ito nagsisising iminungkahi niyang iwan niya ang kanyang buhay sa bundok. Ipinaliwanag ng lalaki na kung hahanapin ng binata ang kapangyarihan,
hindi maiiwasang mapunta siya sa angka ng Zahar dahil sa pambihira niyang talento. Nagulat ang binata nang marinig na lubos ang tiwala ng veterano sa kanyang mabuting pagkatao at sa kalinisan ng kanyang puso. Sinabi ng lalaki na nakita niya ang kabutihan ng pastol nang isugal nito ang lihim na itinago sa buong buhay para lamang iligtas ang isang estranghero. Sa pagninilay sa hinaharap, naisip ng veterano na ang isang taong kasing buti ng binata ay maaaring maging susi upang maiwasan ang panibagong kakilakilabot na mga digmaan. Sinubukan niyang pag-aanin ang sitwasyon at sinabing hindi kailangang seryosohin agad ang lahat dahil hindi pa naman nagpapasya ang binata tungkol sa kanyang kapalaran. Tumingin ang binata sa abot tanaw at sinabi na ngayon ay mas malinaw at mas buo na ang kanyang pasya kaysa dati. May ngiti sa labi, inihayag niya na sa wakas ay nagdesisyon siyang bumaba mula sa burol at tuklasin ang mas malawak na mundo. Natuwa ang veterano sa matapang na pasya ng binata, ngunit binalaan niya itong huwag magmadaling umalis dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa sandaling yun, sinabi ng pastol na aalis lamang siya kapag tuluyang magaling na ang sugat ng kanyang kaibigan, na lalo pang nagpakita ng kanyang napakalaking kabutihan. Habang nakatanaw sa bintana ng bahay, napagpasyahan ng lalaki na tunay na may pusong ginto ang binata at may maliwanag na kinabukasang naghihintay sa kanya. Sinimulan ng veterano ang kanyang pagtuturo, ipinaliwanag na upang makagamit ng mahika ay kailangan ng mana, ang susi sa tila walang hanggang kapangyarihan. Napaisip dito ang pastol. Ngunit sinabi ng mage na ang kapangyarihan ay hindi kasing ganap ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Nagtanong ang binata kung ano ang batayan sa pagsasanib ng mana at mahika, at naghanda ang lalaki na ipaliwanag. Itinaas ng mage ang tatlong daliri at sinabing ang hirap nito ay nakabatay sa bloodline, affinity, at causality. Una niyang ipinaliwanag ang bloodline, na nakabatay sa pamilya at karaniwang taglay ng mga maharlika. Ginamit niya ang kanyang sugat bilang halimbawa, at inamin ng binata na hindi niya yun kayang pagalingin gamit ang mahika. Ngunit ibinunyag niya na ang bloodline ng revista mula sa timog ay kayang magpagaling kahit walang pagsasanay dahil ito'y kapangyarihang minamana. Nagtanong ang binata tungkol sa affinity, at sinabi ng veterano na maaari itong ituring na pagiging pamilyar o likas na pagkahilig. Naunawaan ito ng binata at inihambing sa paraan ng paglikha niya ng bowl ang apoy na parang paghahagis lamang ng bato. Sumang-ayon ang mage at sinabing kung apoy lamang ang lilikhain, hindi ito magkakaroon ng parehong bilis o lakas. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang huli at pinakamahalagang salik ay ang causality, isang konseptong kahit siya ay hindi lubos na nauunawaan. Tinanong ng lalaki kung ano ang mangyayari kung susubukan siyang atakihin ng binata gamit lamang ang mana. Inamin niyang magiging mahina ang resulta dahil kulang sa sanhi, at ipinakita niya ito gamit ang isang tasa. Nagsimulang kumulo ang tubig, at ipinaliwanag ng mage na ito ang nangyayari kapag walang malinaw na sanhi para sa isang bunga. Nang makita ang demonstrasyon, sinabi ng pastol na mas nauunawaan na niya ang konsepto. Ipinaliwanag ng binata na upang mapabagsak ang isang tao, kailangan muna niyang lumikha ng sanhi, tulad ng paghahagis ng bowl ang apoy. Humanga ang veterano at nagbiro pang maaari sanang maging iskolar ang binata. Ngunit nagtanong ang binata kung bakit kailangan pa ito laban sa mga magical beast kung kaya naman niyang kontrolin ang mga ordinaryong hayop. Ibinunyag ng mage na ang malaking pagkakaiba ng mga ito ay ang mana na taglay ng mga nilalang. Sa huli, naunawaan ng binata na ang isang mahusay na mage ay hindi lamang gumagamit ng mana kundi nauunawaan din ang mga prinsipyo nito. Tinanong ng binata kung may natatangiring mahika ang dugong Zahar, at kinumpirma ng lalaki na mahusay ang angkang yun sa pagsubaybay. Dahil dito, hinamon siya ng veterano na subukan ang kakayahang yun, at agad namang tinanggap ng pastol ang pagsubok. Ipininikit niya ang kanyang mga mata at nagtuon ng pansin, hinihiling na sana'y hindi matunton ang kanyang tunog o amoy. Sa sandaling yun, may puting usok na nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan habang ibinubuhos niya ang buong enerhiya. Pinagmasdan siya ng nakatatandang kabalyero ng may kuryusidad, iniisip kung nagtagumpay nga ba ang mahika ng binata. Bigla na lamang naglaho ang binata mula sa upuan, at isang bakas na gintong liwanag na lamang ang naiwan sa sahig. Humanga ang mage at kinumpirmang nagtagumpay ito dahil hindi na niya makita ang binata sa kanyang harapan. Nanikip ang dibdib ng lalaki habang nasasaksihan ang kapangyarihang minsan na niyang kinatatakutan noon.
Mistulang naging walang laman ang silid dahil tuluyang nabura ng binata ang kanyang presensya sa kapaligiran. Ilang sandali pa, muling nagpakita ang binata sa silid na may matinding kislap, patunay na matagumpay ang mahika. Sinabi ng veterano na ito ay isang nakakatakot na kakayahan at lubhang kinatatakutan ng mga kabalyero ng Arabian, ngunit nagbabala siya na kahit makapangyarihan ang pagiging hindi nakikita, hindi ito perpekto at may mga kahinaan. Nagpa siya ang lalaki na turuan siya ng ilang paraan ng pagsasanay. Ngunit nagtanong ang binata kung hindi ba delikadong tulungan ang isang kaaway. Ipinaalala ng kabalyero na iniligtas ng binata ang kanyang buhay at inalagaan pa ang kanyang mga sugat. Ipinatong ang kamay sa dibdib, mariing sinabi ng matanda na lubos siyang nagtitiwala sa pagkatao ng binata. Lumipat ang tagpo at napasigaw sa gulat ang pinuno ng nayon nang malamang ibebenta ng pastol ang kanyang mga tupa at aalis na. Handa na para sa paglalakbay, hinarap ng binata ang pinuno na nagreklamo dahil aalis siya nang hindi man lang nagpapalam. May ngiting sinabi ng mage kung bakit nito kailangang pakialaman ang pasya tungkol sa sariling ari-arian. Nagbabala siya na kung hindi bibilhin ng mga tupa sa makatarungang halaga, pakakawalan niya ang lahat ng ito at aalis. Sa puntong yun, tumawag ang lalaking dati niyang napagbuhatan ng kamay sa pinuno ng nayon. Dahil sa takot sa banta ng pastol, napabuntong hininga ang pinuno sapagkat alam niyang tumutupad sa salita ang binata. Wala nang nagawa, iniabot nito ang isang supot ng mga barya sa binata bilang kabayaran. Sinabihan siya ng matanda na gawin ang nais niya, at sa wakas ay tuluyang nilisan ng dalawang manlalakbay ang nayon. Naalala ng pastol na may utang na kabayaran ang nayon sa mage at inalok niyang siya na ang maningil nito. Ngunit tumanggi ang veterano at sinabing wala siyang tatanggapin sapagkat ang binata ang tunay na tumalo sa magical beast. Ngumiti ang binata at sumang-ayon, at nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay sa kahabaan ng daang lupa. Pagdating sa gubat, sinabi ng kabalyero na kailangan na nilang maghiwalay. Humingi siya ng paumanhin na hindi sila makapaglalakbay ng magkasama at ipinaliwanag na mas komportable siyang mag-isa. Sinabi ng binata na nauunawaan niya ito at nagpasalamat sa lahat ng tulong at aral na natanggap niya. May ngiting nagpaalam ang kabalyero at hiniling sa binata na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Ngumiti rin ang binata at umasa na muli silang magkikita balang araw. Matagal niyang pinagmasdan ang papalayong anyo ni Cairn hanggang sa tuluyan itong maglaho sa landas. Noon lamang niya napagtanto kung bakit ayaw niyang maging formal ang pakikitungo sa kanya ng veterano. Matagal na pala niyang ninanais na magkaroon ng isang ama o huwarang lalaki na maaari niyang handgun. Naging ehemplo si Cairn ng lalaking nais niyang maging balang araw. Lumipat ang tagpo at ipinakita ang mga bakas ng kanyang paa sa buhangin ng isang malungkot at tigang na disyerto. Humahampas ang malakas na hangin sa mabatong bangin sa paligid. Nag-iisa, naglalakad ang binata na nakasuot ng talukbong sa malawak at mapanganib na kaparangan. Tinatakpan niya ang kanyang mga mata laban sa alikabok at hangin habang ipinagpapatuloy ang kanyang nag-iisang paglalakbay. Bigla siyang nakapansin ng mga anino sa di kalayuan at inisip kung mga naglalakbay na mga ngalakal ang mga ito. Nang makita niya ang isang grupo ng mga tao sa disyerto, naisip niyang baka nga sila ay mga mangangalakal at natuwa sa posibilidad na makahingi ng tulong. Lumapit siya at nagpa siyang magtanong ng direksyon patungo sa pinakamalapit na lungsod. Ngunit hinarang siya ng pinuno ng grupo at tinanong kung sino siya upang basta na lamang hadlangan ang kanilang daraanan. Sinabi ng lalaki na kung susundan niya ang daan, mararating niya ang lungsod na tinatawag na Murray, at naunawaan iyon ng binata. Nagpasalamat siya sa impormasyon at naghanda ng ipagpatuloy ang paglalakbay sa disyerto. Bigla siyang pinatigil ng isa sa mga lalaki at sinabihang maghintay muna sandali. Tinanong siya nito kung aalis na ba siya matapos makuha ang gusto niya, at sinabing kung may tinanggap ka, kailangan mo ring magbigay kapalit. Sa sandaling yun, sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga espada at inutusan ng binata na agad habarin ang kanyang bag. Sa wakas ay napagtanto ng binata na nahulog siya sa isang patibong at na ang mga ito ay mga tulisan pala. Ngumiti ang pinuno ng mga magnanakaw at sinabing walang magtataka kung may mamatay man sa lugar na iyon. Binyantaan nila siyang ibigay ang lahat ng walang laban upang hindi na lumaki pa ang gulo. Naunawaan ng binata na hindi sila pangkaraniwang magnanakaw at handa silang pumatay. Sa sandaling yun, pumasok sa isip niya ang alaala ng pagsasanay niya kasama ang veteranong kabalyero.
Naalala niya ang mga aral tungkol sa causality at kung paano lumikha ng makapangyarihang pag-atake, mga leksyong magiging kapaki-pakinabang sa laban na magsisimula sa disyerto. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng binata na gagawin niya silang unang mga target ng kanyang pagsasanay. Nalito ang isa sa mga tulisan sa kanyang asal at hindi naunawaan ang kanyang sinasabi. Nagtawanan sila at may nagsabing nagsasalita ang binata na parang isang mage. Habang nagliliwanag ang kanyang kamay, naghanda ang binata na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Lumikha siya ng isang buhawi ng hangin na tumilapon sa lahat ng tulisan ng may matinding puwersa. Naisip niya na ang paghubog ng hangin gamit ang kanyang kamay ay mas kaunting mana ang nagagamit kaysa sa paglikha nito mula sa wala. Nakahandusay sa lupa, nagtataka ang mga tulisan kung ano ang nangyari, at maging ang binata ay nagulat sa sarili niyang lakas. Hindi siya nag-aksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang tubig at naghanda ng panibagong mahika laban sa mga kaaway. Ang likido ay nagbagong anyo at naging isang matalim na sibat na yelo na lumulutang sa hangin ng disyerto. Lumikha siya ng ilan pang mga sibat na yelo at naghanda sa pag-atake. Lubos na natakot ang isa sa mga tulisan sa ipinakitang kapangyarihan ng mage. Lumipad ang mga sibat na yelo at tumagos sa isa sa mga kaaway na agad bumagsak sa lupa, talunan. Naisip ng binata na mas magiging kapaki-pakinabang ang ganitong mahika malapit sa tubig, at nananatiling mas malakas pa rin ang paghahagis ng mga bato. Lumuhad ang pinuno ng mga tulisan at nagmakaawang patawarin siya dahil hindi niya alam na isang mage ang binata. Desperado, inialok ng iba pang mga tulisan ang lahat ng kanilang ari-arian kapalit ng kanilang buhay. Ngunit mariing tinapakan ng binata ang lupa. Ipinapakitang hindi siya tatanggap ng anumang palusot. Ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng mga halijing bato na sumulong patungo sa mga kaaway na may matinding takot sa kanilang mga mukha. Hindi makapaniwala ang pinuno sa kanyang nasasaksihan. Naging malupit ang kinalabasan at tuluyang natalo ang lahat ng tulisan sa kamay ng batang mage. Lumapit ang bayani sa pinuno at nangako ang lalaki na sasagutin ang kahit ano basta't makaligtas siya. Tinanong niya kung bakit siya inatake ng walang plano. Gayong maaari siyang isang salamangkero. Nalito ang binata dahil ang sagot ng tulisan ay nangyari ang lahat dahil yumuko siya. Ipinaliwanag ng pinuno na dahil magalang ang binata, inakala nilang isa lamang siyang ordinaryong tao. Nagpasalamat ang binata dahil may mahalaga siyang aral na natutunan mula sa bandido. Dahil dito, napuno ng pag-asa ang pinuno at nagtanong kung talagang patatawarin siya ng binata at ililigtas ang kanyang buhay. Ngunit biglang may patak ng tubig na lumutang sa ibabaw ng kanyang ulo at naalala niya ang pangalan ng pangunahing tauhan. Pumasok sa isip niya ang alaala ng isang kabalyero na nagsabing makakatagpo ang pastol ng maraming tao sa kanyang paglalakbay, at pinayuhan siyang huwag kailanman maawa sa mga bandido na nananakit ng kapwa. Naunawaan ng pangunahing tauhan ang dahilan sa likod ng mahigpit na payong yun, ang pagpapatawad dahil sa awa ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa 10 inosenteng tao. Seryoso ang kanyang mukha nang isipin niyang sapat na ang kanyang pagpapaliban at kailangan na niyang kumilos. Sinundan niya ang mga bakas ng kariton sa buhangin at nagpatuloy sa paglalakad sa disyerto. Habang naglalakad, isang malinaw at matinding kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan sa unang pagkakataon. Tinitigan niya ang kanyang mga yapak at napagtantong kumitil siya ng buhay ng ibang tao. Nakaramdam siya ng guilt, ngunit hindi niya sila maaaring palampasin dahil sa babala ng kanyang guro. Alam niyang ang mga taong walang pag-aatubiling magnakaw ay muling mananakit sa hinaharap. Sa pag-alala sa mga itinuro sa kanya, tuluyang kumalma ang kanyang magulong puso at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang bayani sa isang bagong mundong puno ng buhay. Namangha ang binata sa tanawin at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa may abot tanaw, nasalayan niya ang isang malaking lungsod na may napakalaking kastilyo sa gitna. Ipinakita ng karatula na nakarating na siya sa maliit ngunit masiglang lungsod ng Murray. Humanga ang pangunahing tauhan dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming tao na nagtitipon sa iisang lugar. Maging ang disenyo ng mga gusali ay ibang-iba sa baryong kanyang kinalakhan. Habang naglalakad sa mataong pamilihan, tunay niyang naramdaman na nakarating na siya sa isang malaki at buhay na lungsod. Lumapit siya sa isang pwesto ng prutas at masiglang binati ng tindero.
Tinanong siya ng mga ngalakal kung ano ang nais niyang bilhin, ngunit sumagot ang pastol na hindi siya mamimili sa ngayon. Sa sandaling yun, naalala niya ang payo ng veterano na maghanap agad ng isang tuluyan pagdating niya sa lungsod. Gayunpaman, biglang nagbago ang timpla ng tindero at sinabi niya sa binata na umalis na kung wala rin lang siyang balak bumili agad. Nalito ang bayani sa kabastusan nito at napaisip kung may lihim bang tuntunin na kailangang bumili muna bago magtanong. Kaya itinuro ng binata ang ilang mansanas at nagtanong kung magkano ang mga pulang prutas na iyon. Sumagot ang lalaki na 2 dupit ang presyo at pinagmasdan ng may matinding pag-uusisa ang dayuhang kabataan. Nagsimula namang bilangin ng binata ang kanyang mga barya, at sinabi ng tindero na tumatanggap din siya ng iba pang uri ng bayad. Matapos makabili, nagtanong ang bayani kung saan matatagpuan ang tuluyan at binigyan siya ng direksyong sundan ang daan. Sinunod niya ang mga tagubilin at nakarating sa pinakamalaking gusali sa lugar, na nagsisilbing parehong inuman at tulugan. Pagpasok pa lamang niya, sinalubong siya ng isang batang empleyada na nagngangalang Lena ng napakainit ng ngiti at pinuri pa ang kanyang anyo. Habang nagtatanong ang bagong panauhin kung magkano ang isang gabing pananatili, sinabi nitong 16 na dupit ang bayad kada araw, at agad namang pumayag ang binata ng walang pag-aatubili. Iniabot ng manlalakbay ang supot ng pera ngunit sinabi niyang may mahalaga siyang nais itanong. Hinawakan ng dalaga ang bayad at tila naging interesado sa gustong malaman ng binata. Itinanong ng pastol kung may mga halimaw ba sa paligid na may gantimpalang salapi para sa makapapatay sa mga ito, sapagkat kailangan niyang mangaso upang makasipsip ng mana at makalakampa ng mga barya. Natahimik ang dalaga habang nakatingin sa ginto, kaya nagtanong ang binata kung bakit hindi ito sumasagot. Sinabi ni Lena na walang libre sa mundong ito at binanggit ang munisipyo, na lalong ikinagulo ng isip ng binata. Nagulat ang dalaga at tinawag pa siyang probinsyano dahil hindi niya alam kung ano ang munisipyo. Ipinaliwanag niyang doon inaasikaso ang mga pampublikong usapin at doon nagtatrabaho ang mga tauhan ng lokal na Panginoon. Idinagdag niyang malamang ay sarado na yun ngayon at dapat siyang pumunta roon ng maaga kinabukasan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lena kung isa rin ba siyang mangangaso ng halimaw, ngunit hindi na unawaan ng binata ang termino. Ikinwento ng dalaga ang alamat na nagiging mage ang mga karaniwang tao sa pamamagitan ng pangangaso at tinanong kung yun ba ang kanyang layunin. Hinawakan ng bayani ang kanyang kamay at napaisip kung isa lamang yung pamahiin ng mga tag-aron. Biglang may malakas na lalaking sumingit sa usapan at nagsabing totoo yun at nakita niya mismo sa sarili niyang mga mata. Nagulat ang empleyada nang makita ang lalaking nagngangalang Midan, at sumigaw ito na hindi siya titigil hanggat hindi siya nagiging isang mage. Pagkatapos ay tinapak ng mga ngaso ng halimaw ang ulo ng binata at humingi ng paumanhin sa panggagambala, ngunit naging interesado ang pangunahing tauhan at hiniling na ikwento pa nito ang tungkol sa pagiging mage sa pamamagitan ng pangangaso. Dahil tila naiinip, ipinaliwanag ng dalaga na kung lumalakas ang mga mage sa pangangaso, marahil ay maaari ring maging mage ang mga karaniwang tao sa ganoong paraan. Ibinunyag ni Midan na siya at ang kanyang grupo ay nangangaso ng mga halimaw upang maging makapangyarihang mage. Tinanong ng binata kung mayroon na bang naging mage sa kanila, at sumagot ito na 4 pa lamang sila sa lungsod. Napansin ng lalaki ang kasuutan ng binata at tinanong kung mayroon ba talaga siyang sandata para sa pangangaso. Ipinakita ng bayani ang kanyang tirador, at napansin ng mga ngaso na halatang nagamit na yun ng madalas sa labanan. Sinuri ng veterano ang sandata at sinabing maaari itong gamitin sa panghuli ng maliliit na halimaw tulad ng kuneho at sorrow. Ibinahagi rin niya na nangangailangan ng kanilang grupo ng isa pang mahusay bumaril mula sa malayo at inanyayahan ang binata na sumama sa kanila. Ngumiti lamang ng bahagya at misteryoso ang binata sa di inaasahang alok, ngunit magalang niya itong tinanggihan, at kalaunan ay ipinakitang nakahiga sa kanyang silid upang magpahinga. Habang nakatingin sa kisame, napagnilayan niya kung gaano karami ang mga hindi inaasahang pangyayari sa araw na iyon. Tiningnan niya ang kanyang bag at hindi pa rin makapaniwalang tuluyan na niyang iniwan ang kanyang nayon. Napaisip siya kung ano ang mangyayari mula ngayon, at biglang nagliwanag ng asul na mana ang kanyang kamay. Maya-maya ay nakarinig siya ng 2 katok sa pintuan ng kanyang silid sa tuluyan. Naupo siya sa kama at naging alerto, sabay tanong kung sino ang kumakatok. Sa sandaling yun, naalala niya ang babala ng veteranong kabalyero na huwag kailanman magbaba ng bantay,
kahit pa nasa isang tuluyan lamang, sapagkat hindi automatikong ligtas ang isang lungsod para sa lahat. Naalala niya ang aral na yun ng malinaw na malinaw. Pagbalik sa kasalukuyan, inihanda niya ang kanyang mana at dahan-dahang lumapit sa pinto upang maingat itong buksan. Binuksan niya ito ng kaunti at sumilip upang makita kung sino ang nasa labas nang hindi siya nakikita. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding pag-iingat at konsentrasyon habang tinitiyak ang pagkakakilanlan ng panauhin. Laking gulat niya nang si Lena lamang pala, ang tagapaglingkod, na nakangiting nagtanong kung natutulog na ba siya. Nalito ang bayani, at sinabi ng dalaga na naparoon siya upang painitin siya dahil inakala niyang malamig ang silid. Tinanong ng binata kung ano ang ibig niyang sabihin, at tinitigan siya ng dalaga ng may mapang-akit na tingin. Sinabi nitong yun mismo ang kahulugan ng kanyang mga salita at nanatili sa may pintuan na may mahiyain ngunit makahulugang ekspresyon. Iminungkahi ng dalaga ang kanyang pagsasama kapalit ng kaunting pera, ngunit nagtanong ang binata kung ano ang mangyayari kung ayaw niya. Lumapit pa ang babae at sinabing huwag na siyang magkunwari dahil halata naman sa mukha niya ang lahat. Subalit ipinikit lamang ng binata ang kanyang mga mata at ginawa ang anyo ng isang mungheng nakamta na ang kaliwanagan. Lubos na nagulat at napatanga ang tagapaglingkod sa hindi inaasahang asal ng binata. Biglang sumagi sa isip niya ang alaala ng nakatatandang mage na desperadong sumisigaw na huwag niyang gagawin yun. Binalaan siya ng beteranong kabalyero na mag-ingat sapagkat marami sa mga babaeng ganoon ang maaaring may dalang sakit. Naalala rin niya ang payo ng kanyang guro na huwag magpadala sa pagnanasa. Dahil dito, umalis ang dalaga na may halong inis, at napaisip ang bayani na hindi rin pala madali ang buhay sa lungsod. Habang nakahiga, pinagmuni-muni niya ang nangyari, una ang tindahan ng prutas at ngayon si Lena, tila napakalamig ng mga tao sa lungsod. Samantala, lumapit ang isa sa mga mangangaso ng halimaw sa kanilang pinuno upang magtanong kung bakit nito gustong isama ang bagong dating gayong tila wala naman itong maitutulong. May nagsabi pa na ang mayabang na asal ng binata ay babagay na babagay bilang pain sa mga halimaw. Ngunit ang totoo, naalala ng pinuno ang sarili niyang kabataan kay Midan at nabahala siya sa sandata ng binata, naisip niyang kung mananatili itong malapit sa kanya, baka mas tumagal pa ang buhay nito. Sa kabilang panig, bahagyang napangiti ang binata habang nakahiga sa kama at pinakikinggan ang usapan sa kabila ng pader. Napagtanto niyang marahil ay hindi kasing lamig at walang puso ang lungsod tulad ng una niyang inakala. Kinabukasan, nagtungo siya sa malaking munisipyo upang tuluyang simulan ang kanyang paglalakbay. Sa loob, magalang siyang sinalubong ng isang kawani at tinanong kung paano siya matutulungan. Tinanong ng bayani kung isa ba itong opisyal, at napatanong ang lalaki kung ano pa ba ang itsura niya. Diretsahan namang sinabi ng binata na naparoon siya upang manghuli ng mga halimaw, na ikinagulat ng opisyal. Sa sandaling yun, naalala ng pastol ang sinabi ng beterano na hindi magiging mabait ang mundo sa kanya. Ipinaliwanag ng kabalyero na walang dahilan para maging mabuti ang mundo, at simple lamang ang paraan upang igalang ka ng iba, ihayag mong isa kang mage upang igalang ka ng mga karaniwang tao. Sa kasalukuyan, iniabot ng kawani sa binata ang isang papel na naglalaman ng kahilingan para sa pangangaso ng halimaw at binalaan siyang hindi niya maaaring kunin ang paskil, kaya dapat niya lamang itong tingnan at isauli. Pagkakita sa guhit, nagtanong ang bayani kung uwak ba yon, at pabirong sumagot ang lalaki kung mukha ba itong pusa. Ipinaalala ng kawani na kailangang dalhin ang bangkay ng halimaw sapagkat kapag hindi naglaho ang mana nito, maaari itong maging multo. Sinabi ng binata na alam na niya yun at na ang pag-abandona sa bangkay ng isang mahiwagang nilalang ay may kaparusahang kamatayan. Naalala niya ang nangyari noon at iginiit na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Tinanong din niya kung bakit hindi ang mga kabalyero ang nangangaso, at ipinaliwanag ng lalaki na wala silang oras dahil ang tungkulin ng mga ito ay panatilihin ang kaayusan sa lungsod, hindi ang manghuli sa labas nito. May halong paghamak. Sinabi ng opisyal na ang ganitong gawain ay para sa mga palaboy o taong tulad niya, kaya umalis ang binata. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, naisip ng lalaki na may isa na namang bangkay ang madadagdag sa labas. Sa sandaling yun, bumukas ang mata ng halimaw na uwak na may matindi at nakakatakot na liwanag, ngunit agad ding ipinakitang nakahandusay ito sa sahig ng bulwagan na may malaking sugat sa dibdib. Napatitig ang mga kawani. Lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari,
sapagkat mabilis na nakabalik ang bayani dala ang bangkay ng halimaw. Kinumpirma ng binata na siya lamang ang tumalo sa nilalang at nagtanong kung paano niya makukuha ang gantimpala, at pautal-yutal namang sumagot ang opisyal na babayaran nila siya. Iniabot nito ang isang supot ng mga barya at sinabihang magpahinga muna siya. Samantala, sinusuri ng iba ang bangkay at humanga silang buo pa ang mga pakpak nito. Napansin ng isa sa mga opisyal na hindi pa umaalis ang binata at nakatayo pa rin doon. Tinanong siya ng lalaki sa resepsyon kung bakit hindi pa siya bumabalik sa tuluyan, at saka nagtanong ang bayani kung may iba pang mga halimaw sa lugar na sulit hulihin. Nabigla ang kawani sa tanong at hindi makapaniwalang kaya pa niyang manghuli ng iba pa. Lumipat ang tagpo at ipinakita ang pinakamamahaling mga putahe mula sa menu ng tuluyan na nakahain sa mesa. Naghain si Lena ng isang masaganang handaan at sinabing hindi niya inakalang may tulad niya na makakapatay ng 30 halimaw sa loob ng 3 araw. Binanggit niyang tiyak na malaki ang kinita niya, at masayang nag-enjoy sa pagkain ang batang bayani. Ngunit seryoso niyang sinabi na hindi lamang pera ang kanyang layunin sa paglalakbay na ito, ang tunay niyang pakay ay ang mana ng mga halimaw. At dahil dito ay lalo siyang lumakas. Napansin ng pangunahing tauhan na ilang ulit nang lumaki ang kanyang mana mula nang makilala niya ang veteranong kabalyero, ngunit nararamdaman niyang may hangganan nito at iniisip na mahihirapan siyang mag-evolve kung mana lamang ng mahihinang nilalang ang kanyang sasaluhin. Nalito ang tagapaglingkod sa tuluyan sa mga sinabi ng binata, at nang tingnan nila ng may-ari ang mesa, nagulat silang naubos niya ang lahat ng pagkain ng mag-isa. Sinabi ng may-ari na kahit payat ito ay napakalakas kumain. At natuwa si Lena na nagustuhan niya ang handa. Nagpasalamat ang bayani at sinabing napakasarap ng pagkain, ngunit bago pa siya tuluyang makaalis ay may pumihil sa kanya. Isang malakas na lalaki ang humablat sa likod ng kanyang damit upang kunin ang kanyang atensyon, at isang grupo ng mga siga ang humarap sa kanya at tinanong kung masarap bang kumain ng mag-isa. Tinawag siyang patpatin ng isa at sinabing balita niyang malaki ang kinikita ng binata, saka iminungkahing magbigay naman siya ng kaunting kawanggawa sa kanila habang sinusubukang sampilan siya. Madali namang nasalo ng binata ang atake na ikinagulat ng kalaban. Sa kalmadong tinig, pabirong tinanong ng bayani kung hindi ba ito ang may gusto ng kaunting kawanggawa. Nagalit ang siga at nagbantang huwag siyang magyabang habang naghahanda ng isang malakas na suntok. Ngunit nakaiwas ang binata at gumanti ng isang matinding suntok na nagpalipad sa kalaban. Hindi nag-aksaya ng oras ang isa pang kasamahan at sinunggaban ng isang bangkong kahoy upang ipanghampas sa kanya. Ngunit sinaluyo ng binata gamit ang isang kamay at agad na naduraj ang bangko. Mahigpit niyang pinilipit ang pisngi ng isa pang umatake, at sa pagliwanag ng kanyang kamay, tinapos ng batang mage ang kalaban na bumagsak na talunan sa sahig. Dumating si Lena na may pilit ng ngiti at nakiusap na tigilan ang gulo, saka sumigaw ng buong lakas na bawal ang mag-away sa loob ng tuluyan. Kalaunan, ipinakitang nakayuko ang grupo ng mga siga at taos-pusong humihingi ng paumanhin. Sa silid ng bayani, sinabi ni Midan na napagsabihan na niya ang dalawa at hindi na yun mauulit. Ipinaliwanag niyang kapos sila sa pera nitong mga nakaraang araw at nainggit matapos makita ang binata. Nauutal na humingi ng tawad ang dalawang siga sa idinulot nilang gulo. Tinanong ng binata kung mahirap ba ang kalagayan nila, at sumagot ang mga ngaso na limitado lamang ang kanilang kita. Ikinuyom ni Midan ang kanyang kamao at sinabing sa loob ng 3 araw ay mababayaran na niya ang silid, ngunit problema niya na yon. Sa sandaling yon, iniabot ng pangunahing tauhan ang isang supot ng mga barya sa mga ngaso ng halimaw habang nakangiti. Nagulat ang lalaki, at ipinaliwanag ng bayani na bayad yun sa kabutihang loob nito nang imbitahan siya noon. Tinanong ni Midan kung paano niya nalaman, at sumagot ang binata na walang libre sa mundong ito. Kapalit nito ay humingi siya ng impormasyon, at natuwa ang mga ngaso ng halimaw dahil yun daw ang kanyang espesyalisasyon. Lumipat ang tagpo at ipinakita ang malawak na tanawin ng lungsod ng Murray at ang iba't ibang gusali nito. Naghahanda ang bayani sa ibabaw ng isang bangin. Iniisip na marahil ito na ang huli niyang pangangaso sa lungsod. Naalala niyang binigyan siya ni Midan ng impormasyon tungkol sa susunod na lungsod at oras na upang magtungo roon. Inalala niya kung gaano kapaki-pakinabang ang impormasyong yun at kung gaano kabuting tao si Midan. Inihambing pa niya ito kay Cairn at napag-isip-isip na bagamat mas kulang sa karanasan, mas dalisay at mas mabait si Midan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya.
Sa tulong ng matalas niyang pang-amoy, naamoy niya sa hangin ang isang pamilyar at lubhang nakakabahalang amoy. Umaasang nagkakamali siya, mabilis siyang tumakbo sa kagubatan. Maya-maya, natagpuan niya ang malalaking bakas ng kuko sa isang puno na tila palatandaan ng matinding labanan. Seryoso ang kanyang mukha habang sinusundan ang bakas ng pagkawasak sa gubat, hanggang sa tumambad sa kanya ang isang kakilakilabot na tanawin, isang taong malubhang sugatan. Nakilala niya ito bilang isa sa mga kasapi ng grupo ni Midan. Sa malamig na titig, sinuri ng mage ang paligid upang unawain ang nangyari. Wala ng buhay ang mata ng sugatang mga ngaso, patunay na hindi ito nakaligtas, at sa tabi nito'y nagkalat ang mga baryang nakahalo sa matingkad na pulang dugo sa lupa. Lumuhad ang binata at nagtanong sa sarili kung ano ang nangyari kina Midan at sa kanyang grupo. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita ang isa pang kasapi na buhay pa sa likod ng isang puno. Sa huling lakas nito, nabigkas nito ang salitang kuneho, na lalo lamang ikinalito ng binata. Biglang sumagi sa eksena ang nakakatakot na larawan ng isang kunehong may dugong bibig. Sa pagtingin sa paligid, nakita niya ang iba pang mga bangkay at napagtantong biktima silang lahat ng isang halimaw. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nilalang na kahawig ng dambuhalang kuneho na may mapupulang mata at mga sungay. Mabilis na humarap ang pangunahing tauhan upang harapin ang mamamatay na halimaw, ngunit walang babala itong sumugod ng napakabilis patungo sa batang mage. Nagulat ang binata sa bilis ng nilalang at halos hindi na siya nakapaghanda sa pag-atake nito. Nakaiwas ang bayani sa huling sandali, at saglit na tumigil ang kuneho habang nakatitig sa kanya ng may matinding galit. Agad niyang tinipon ang kanyang mana at lumikha ng pananggang hangin upang salagin ang susunod na pag-atake. Sa mabilis na galaw ng kanyang mga daliri, naghanda ang pangunahing tauhan na maglunsad ng pagbugso ng hangin, at pinakawalan niya ang isang makapangyarihang talim ng hangin patungo sa halimaw. Tumama ang atake, ngunit nagawa ng nilalang na ipagtanggol ang sarili sa hindi inaasahang paraan, ginamit nito ang buntot na parang latigo at winasak ang panangga ng hangin. Napagtanto ng bayani na sanay ang halimaw sa pagsalag ng mga ibinabatong sandata. Sa isang malakas na yabag, muli itong sumugod upang durugin ang batang mage. Tumalo ng mataas at buong lakas na sumised pababa para sa isang matinding pag-atake. Nagningas ang mata nito habang nakatuon ng husto sa kanyang target, ngunit nakaiwas muli ang binata at lupa lamang ang tinamaan ng halimaw. Hindi ito nag-aksaya ng oras at mabilis na humabol. Lumapit ang bayani at nagpakawala ng isang direktang bugso ng mana sa mukha ng dambuhalang kuneho. Napasigaw ito sa sakit, at sinamantala ng binata ang pagkakataong makalayo at makapag-isip ng susunod na hakbang. Biglang nagsimulang magningning ng gininto ang enerhiya ang buong katawan ng halimaw, at muli itong sumugod ng mas kahanga-hanga ang bilis. Sa isang kisap mata, ginamit ng kuneho ang bilis nito upang lumikha ng maraming aninong tila kopya ng sarili, gumagalaw ng pakurbada at pazigsag upang lituhin ang binata at pahirapan siyang tumutok. Umalingaw-ngaw ang labanan at nagpalipad ng napakakapal na ulap ng alikabok kaya halos wala nang makita. Sa loob ng usok, galit na umuungal ang halimaw habang winawasak ang ilang puno sa paligid. Nang luminaw ang tanawin, makikitang sugatan na ang nilalang at bahagyang nagdurugo sa paa at likod. Sa duguang bibig, sa wakas ay bumagsak sa lupa ang dambuhalang kuneho, tinalo ng binata. Sa pagtatapos ng laban, matatag na tumayo ang pangunahing tauhan sa gitna ng bakanteng bahagi ng gubat at naghanda sa susunod na hakbang. Lumapit siya sa bangkay ng nilalang upang sipsipin ang natitirang mana nito. At agad niyang iniunat ang kamay upang simulan ang pagsipsip ng kapangyarihan. Kaagad na dumaloy ang malaking halaga ng berdeng enerhiya papasok sa kanyang katawan. Napagtanto niya na mas higit na marami ang mana na kanyang nasipsip kumpara sa mana ng halimaw na leopardo noon, at halos hindi siya makapaniwala sa labis na kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Sa sandaling yun, tinawag siya ng nakaligtas na mga ngaso na isang mage, na ikinagulat ng binata. Inamin ito ng bayani, at tinanong siya ng lalaki kung bakit niya itinago ang tunay niyang pagkakakilanlan. May luha sa mga mata. Ibinunyag ng mga ngaso na wala ni isa sa kanila ang may pamilyang mapag-iiwanan ng kanilang mga ari-arian. Naalala niya si Midan at ang pangarap na pinagsaluhan nilang lahat. Sa alaala, ikinwento ni Midan ang tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Orem na mayroong aklatan, at nakangiting ipinaliwanag na libu-libong aklat ang naroon na maaaring basahin ng sinuman.
Napansin pa ni Midan na ngayon lamang naging interesado ang binata sa kanyang sinasabi. Tinanong ng binata kung paano makakapasok doon. Ngunit sinabi ng mga ngaso na hindi basta-basta pinapapasok ang kahit sino. Ibinunyag niyang mga mage lamang ang pinahihintulutang pumasok sa aklatan, na nag-iwan sa bayani sa malalim na pag-iisip. Pagbalik sa kasalukuyan, tinanong ng mga ngaso kung ano ang ibig niyang sabihin sa nakapagpasya na ako. Sinabi ng bayani na pupunta siya sa dakilang lungsod ng Orem na madalas banggitin ni Midan. Habang nakatanaw sa mga libingan, malungkot siyang nagpaalam sa kanyang kaibigang mga ngaso at sa huli ay tumalikod. Hinihiling na sana'y maging masaya si Midan saan man ito naruroon. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating din ng binata ang isang lungsod na puno ng buhay at tao, at bahagya pa siyang nahiya na minsan ay namangha siya sa maliit na lungsod ng Murray. Nakasaad sa karatula na nakarating na siya sa dakilang lungsod ng Orem, isang napakalaki at mataong lugar. Hindi niya inakalang napakaraming tao ang nagnanais makapasok, kaya pumili siya sa mahabang hanay sa tarangkahan. Pagkakita sa mga gwardya sa entrada, napaisip siya kung naghahanap ba ang mga ito ng mga kriminal. Gaya ng inaasahan sa isang malaking lungsod, mas maayos at mas mahigpit ang sistema nito. Bigla namang sumigaw ang isa sa mga bantay na huminto siya, at nalito ang binata sa utos. May bahid ng pagkasuklam sa mukha, itinuro siya ng gwardya at sinabing hindi siya maaaring pumasok. Nagreklamo pa ito na hindi pa siya nakakita ng ganoon kaduming kasuotan at pinapunta muna siya upang maglinis bago bumalik. Nang sa wakas ay makapasok siya sa lungsod. Natanaw niya ang dakilang aklatan, isang napakalaki at kahangahangang tore. Habang nakatingala sa tuktok ng gusali, naalala niya na ito ang lugar na madalas ikwento ni Midan. Namangha ang bayani sa estruktura at napaisip kung mahika ba ang ginamit sa paggawa nito. Paglapit niya sa pintuan, nakuha niya ang atensyon ng dalawang gwardyang nagbabantay sa entrada. Sinabi ng binata na nais niyang pumasok, ngunit binalaan siya ng isa sa mga bantay na para lamang sa mga mage ang aklatan. Walang pag-aatubiling inihayag ng pangunahing tauhan na isa siyang mage, at napatingin ng gwardya sa kanya ng buong gulat. Nagalit ang lalaki at tinanong kung gusto ba niyang mapahamak sa pagpapanggap bilang mage sa harap niya, sapagkat imposible raw na ang tulad niyang binata ay maging isang mage. Sinubukan pa siyang itulak palayo, ngunit biglang nagliwanag ng pulang mana ang kamay ng binata at natigilan ang bantay. Sumagi sa isip niya ang alaala ng veterano na nagsabing madaling makilala ng mga mage ang isa't isa. Sa pamamagitan ng pagdama sa mana, nalalaman pa nila kung sino ang mas malakas. Nagningas ang mata ng binata sa matindi at nakakatakot na pulang liwanag ng mana, at dahil sa napakalakas na pressure ng kanyang enerhiya ay napaulong ang gwardya at napabagsak sa lupa. Sinabi nitong ayos lang siya habang agad siyang tinulungan ng kasamahan na makatayo, at saka napagtanto na hindi karaniwang mage ang binata kundi marahil ay mula sa angka ng mga maharlika o mas mataas pa. Ipinakilala niya ang sarili bilang kabalyero ng angka ng Valtas at tinanong kung saang pamilya kabilang ang binata. Nagtanong naman ang bayani kung kailangan ba niyang sabihin yun upang makapasok, at sumagot ang gwardya na hindi naman, ngunit upang magamit ang aklatan ay kailangan ng pahintulot mula sa Panginoon ng Valtas. Sinabi ng kabalyero na makikipag-ugnayan siya sa marangal na angkan, at kalaunan ay napabuntong hininga na lamang ang binata habang nakababad sa isang marangyang paliguan. Napagnilayan niya na inakala niyang mas simple ang proseso ng pagpasok kaysa rito. Maya-maya ay lumitaw ang isang katulong na may mahiyain ngunit mapanuring tingin. At nagsimula silang paglingkuran ang binata na tila hindi komportable sa sitwasyon. Napaisip siya kung paano nauwi sa ganito na may 3 dalagang tumutulong sa kanya sa paliligo. Ilang saglit, nahihiyang pinatigil niya ang mga ito at sabay-sabay naman silang sumagot ng opo. Ipinaliwanag pa ng isa na kapag nabigo silang paglingkuran ng maayos ang isang mahalagang panauhin ay mapaparusahan sila. Kaya sinabi ng binata na gawin na lamang nila ang nararapat, at labis ang kanilang pasasalamat at ginhawa. Pagkatapos ng paliligo, labis na namangha ang isa sa mga katulong sa kagwapuhan ng binata, at agad nitong tinakpan ang bibig nang mapagtantong napasobra ang kanyang reaksyon. Suot ang bago niyang mga damit, tinanong ng bayani kung may kung ano ba sa kanyang mukha at ganoon na lamang ang reaksyon ng dalaga. Humingi ito ng paumanhin at sinabing sandali siyang natulala dahil sa kagwapuhan ng marangal na panauhin. Ngumiti ang binata at sinabing wala siyang dapat ipagpaumanhin,
ngunit pinaalalahanan siya ng mga ito na huwag magsalita ng ganoon kapamilyar. Nang makita niya ang sarili sa salamin, humanga siya at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa sandaling yun, pumasok sa silid ang isang dalagang may pulang buhok at tinitigan siya ng may matinding pag-uusisa. Pabirong tinanong siya nito kung siya ba ang panauhing dumating na mukhang pulubi kanina, at nakangiting idinagdag na matapos maligo at magpalit ng damit ay mukha na siyang isang prinsipe. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang Turan, at sinabi naman ng dalaga na siya si Azela. Ang maharlika ng angkan, tinanong niya kung saang pamilya siya kabilang, ngunit tumanggi ang binata na ibunyag iyon. May misteryosong ngiti, sinabi ng marangal na babae na sayang naman at ayaw niyang sabihin ang kanyang pinagmulan. Sa isip niya, dahil itinatago nito ang pagkakakilanlan, marahil ay panahon na para sa isang munting laro. Biglang sumabog ang napakalakas na bugso ng kulay kahel na mana na bumalot sa buong bulwagan, na ikinagulat ng binata. May mapanghamong tingin, sumigaw ang dalagang may pulang buhok at inutusan siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hinihiling na makita ang mana ng binata na ngayon ay nabigla sa napakalakas na pressure ng enerhiya ng marangal na babae. Pagkatapos, makikita natin na sa sandaling masaksihan ni Turan ang spirit force ni Azela, agad niyang pinakawalan ang sarili niyang enerhiya bilang tugon. Sa isang iglap, napuno ang buong silid ng napakalakas na kapangyarihan habang nagbanggaan ng harapan ang kanilang mga puwersa. Bumigat ang hangin at tila nanginig sa tindi ng presyon ng kanilang mana. Mabilis na humakbang ang isang gwardya at tumayo sa harap ng mga katulong upang protektahan sila mula sa kumakalat na enerhiya. Gayunpaman, patuloy na rumaragasa ang matinding sagupaan sa loob ng silid. Pagkaraan ng ilang sandaling puno ng tensyon, itinigil ni Turan ang paglabas ng kanyang enerhiya. Ganoon din ang ginawa ni Azela, sapagkat nasukat at naunawaan na niya ang kanyang lakas. Sa halip na magmukhang nababahala, tila kakaiba ang saya sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay, na para bang may kinukumpirma sa sarili, at pagkatapos ay may mapaglarong ngiti siyang biglang nagsabi. Hoy, gusto mo ba akong pakasalan? Lubos na nabigla si Turan sa hindi inaasahang salita. Nablangko ang kanyang isipan at hindi niya maiproseso ang narinig. Nang mapansin ni Azela ang kanyang natigilang ekspresyon, bahagya niyang ikiniling ang ulo at idinagdag, anong klaseng reaksyon yan? Nagbibiro lang ako. Pero pag-isipan mo rin, sa ngayon, bakante ang upuan sa tabi ko. Matapos ang pang-aasar na yon, tumalikod siya at umalis ng silid kasama ang kanyang gwardya, at tila nanatili pa rin ang kanyang presensya kahit wala na siya roon. Naiwang nakatayo si Turan, lubos na nalilito sa kanyang mga salita at intensyon. Tumingin siya sa sariling kamay, dama pa rin ang bahagyang panginginig mula sa nagdaang sagupaan. May bahagyang pagdududang sumagi sa kanyang isip habang mahina siyang bumulong, kasing lakas niya ang mana ko, kung hindi man kapantay. Normal ba ang ganitong antas ng kapangyarihan dito? Pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa isa pang silid kung saan tahimik na nakaupo ang isang lalaking ipinakilalang Lord ng Orem. Si Rog Valtas. Nang pumasok si Turan, mahinahong siyang binati ng Maharlika. Maligayang pagdating, batang Maharlika. Alam mo na ang aking pangalan. Magalang namang tumugon ang pangunahing tauhan. Turan, ulit ni Rog Valtas na tila nag-iisip. Kaya nais mong gamitin ang aklatan. Marami ang pumupunta rito matapos makarinig ng kung ano-anong kakaibang balita. Kaya sasabihin ko na ito ng maaga, walang nakatagong kamanghamanghang sinaunang mahika sa aklatang yon, at wala ring lihim na paraan para biglang mapalakas ang iyong mana. Tahimik na nakinig si Turan bago sumagot ng walang pag-aalinlangan, ayos lang po yun. Sa simula pa lang, hindi naman yun ang inaasahan kong makuha. Pinagmasdan siya sandali ni Rog Valtas bago mahinahong sumagot, kung nais mo pa ring magpatuloy, hindi kita pipigilan. Sa anumang kaso, wala namang anumang kumpidensyal na impormasyong may kinalaman sa aming angkan sa loob niyon. Ngunit gabi na ngayon, magpahinga ka muna at bumalik ka na lang bukas. Ayos ba yun? Taglay ang taos pusong pasasalamat. Bahagyang yumuko si Turan at nagsabi, hindi ko po malilimutan ang inyong kabutihan. Kinabukasan, lumipat ang tagpo sa Grand Magic Library Tower. Lumakad si Turan patungo sa napakataas na gusali, na tila umaabot ang tuktok nito sa langit. Paglapit niya sa pasukan, magalang na yumuko ang mga gwardya at inihayag, na kumpirma na ang inyong entry pass, kagalang-galang na panauhin.
Maligayang pagdating sa Sky Library. Itinulak ni Turan ang mga pinto at pumasok sa loob. Sa sandaling masilayan niya ang kabuuan ng loob. Natigilan siya sa pagkabigla. Hanay-hanay na estante na puno ng hindi mabilang na mga aklat ang nakatayo sa paligid, nakaayos sa isang napakagarbong paikot na estrukturang tila walang katapusang umiikot paitaas. Ang kapaligiran ay may sinauna at marangal na himig, taglay ang amoy ng lumang pergamino at kaalamang iningatan sa loob ng maraming siglo. Bago ang araw na ito, kailanman ay hindi pa nakakita si Turan ng ganitong lugar. Mahina at may paghanga ang kanyang tinig nang sabihin niya. Kaya ito pala ang aklatan. Bigla namang may nagsalita mula sa di kalayuan, ikinagagalak kitang makilala, Turan. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae na nakatayo roon. Kalmado nitong ipinakilala ang sarili bilang tagapangasiwa ng aklatan, na itinalaga ng Lord upang mamahala sa lugar. Ayon sa utos ng Lord, ipapaliwanag ko ang mga patakaran sa paggamit ng aklatang ito. Simple lang ang mga tuntunin. Napatingin si Turan sa kanya nang may pagdududa. Sa isip niya, bata pa ang babaeng ito para maging tagapangasiwa. Itinaas nito ang isang daliri at nagsimulang magbilang. Unang tuntunin, kapag may nasira ka, kailangan mong bayaran. Ikalawang tuntunin, bawal maglabas ng mga aklat. At habang ginagamit mo ang aklatan, babantayan kita sa buong oras. Matapos marinig ang lahat, tumango si Turan ngunit nag-atubili bago magsalita. Sige, pero kapag nagbabasa ako, maaari bang medyo lumayo ka ng kaunti? Dahil medyo hindi ako komportable. Pagkatapos ay may kuryosidad siyang idinagdag, kung ikaw ang tagapangasiwa. Nabasa mo na rin siguro ang mga aklat dito, hindi ba? Siyempre, kumpiyansa niyang sagot. Kung may hinahanap ka, sa akin ka umasa. Ako ang pinakamahusay pagdating dyan. Pagkiling ng ulo na may bahid ng pagbibiro, tinanong niya, kaya ano ang gusto mo? Romance, history, o dahil bata ka pa ay may pagka-erotiko? Ganap na nabigla si Turan sa diretsahang tanong, ngunit mabilis din niyang nabawi ang kanyang kahinahunan. Gusto kong matutuhan ang mga pangkalahatang kaalaman tungkol sa mundo. Sa pagkakataong ito, ang tagapangasiwa ng aklatan naman ang nagulat. Gayunpaman, agad siyang kumilos ng may kahanga-hangang bilis, nagtipo ng isang tumpok ng mga aklat at inilapag ang mga iyon sa harap ni Turan. Karamihan sa mga aklat dito ay daan-daang taon na ang tanda, paliwanag niya. Kaya hindi talaga angkop para sa mga kasalukuyang pangyayari, pero makatutulong kahit papaano ang bahaging ito. Maraming salamat, taos-pusong sabi ni Turan. Walang anuman, magaan niyang tugon. Pagkatapos noon, pumili si Turan ng isang aklat at sandaling tinitigan ito. Ito pala ang isang aklat, mahina niyang bulong, na para bang muli niyang natutuklasan ang isang napakapayak ngunit mahalagang bagay. Dahan-dahan niya itong binuksan at nagsimulang magbasa. Habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat pahina, sumiklab ang paghanga sa kanyang kalooban. Napakaganda nito. Sa pagsasalaysay, ipinabatid na inulit ni Turan ang parehong gawain araw-araw, gumugugol ng maraming oras sa loob ng aklatan at walang palyang nagbabasa. Araw-araw, lalo siyang lumulubog sa malawak na karagatan ng kaalamang nakapaloob sa sinaunang mga pader na iyon. Unti-unti niyang naunawaan ang heograpiya ng mundong ito, ang iba't ibang lahi, ang wastong asal sa hanay ng mga salamangkero, at ang mga paraan kung paano ginagawa at pinoproseso ang sari-saring bagay. Natutuhan din niya ang tungkol sa mga halimaw na gumagala, sa malalayong lupain, at sa mga relikyang nagmula pa sa panahon ng sinaunang imperyo. Sa bawat bagong kaalamang kanyang nasasagap, ang mundong dati na tila isang walang hanggan at hindi maunawaang kawalan ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Ang dati na malabo at magulo sa kanyang isipan ay unti-unting luminaw at naging mas matingkad. Pagkaraan, lumipat ang tagpo sa Lord, at nakatayo sa harap nito si Turan. Mahinahon ngunit may bigat ang tinig ng Lord nang magsalita siya, mukhang napakinabangan mo ng husto ang aklatan. Opo, magalang na sagot ni Turan. Pagkarinig nito, nagpatuloy ang Lord, nauunawaan mo naman na hiwalay ito sa pagtrato sa iyo bilang isang maharlika. Ang pagpapahintulot sa iyong gamitin ng aklatan ay isang mabuting kalooban. Ngayon, nais kong tumanggap ng kabayaran para sa kabutihang yun. Walang pag-aatubiling tumugon si Turan, sabihin ninyo po kung ano ang kailangan ninyo. Ipinaliwanag ng Lord, may isang halimaw na nagpakita sa hilaga ng Orem at inaatake ang mga manlalakbay.
Tinitigan siya ni Turan at diretsahang nagtanong, "Nais ba ninyo akong papasukin sa pangangaso nito?" Nagpatuloy ang Lord, at naging mas seryoso ang kanyang mukha. Ang unang pangkat na ipinadala upang sugpuin iyon ay hindi na nakabalik. Kinain sila, kaya tila isang maharlika ang kailangang personal na kumilos. Gayunman, dalawa lamang ang maaari naming maipakilos sa ngayon. Kung ganoon, mahinahong sagot ni Turan. Sa kanyang isipan ay naisip niya, ang pagprotekta sa mga tao ang tungkulin ng isang wizard. Pero may kakaiba rito. Karaniwan bang hindi nakikialam ang mga wizard sa ganitong mga usapin? Nagdagdag pa ng paliwanag ang Lord, ang hilagang ruta na kasalukuyang nakaharang ay isang mahalagang daanan ng kalakalan para sa Orem. 10 araw na itong sarado, kaya kailangan natin itong mabuksan agad. Pagkarinig nito, tahimik na nagmuni si Turan, 10 araw na ang nakalipas. Iyon ay bago pa ako dumating sa Orem. Kaya pala ganoon na lang kadali niya akong pinayagang gamitin ang aklatan. Muling nagbago ang tagpo, isang malaking pangkat ng mga tao, na bumubuo ng isang kahangahangang prosesyon, ang makikitang sabay-sabay na umaalis sa lungsod patungong Hilaga upang harapin ang nakaambang panganib. Sa loob ng pangkat na patungong Hilaga, may biglang nagsalita, talagang kahanga-hanga si Ama. Isipin mo, pati isang panauhin ay pinakilos niya para manghuli ng halimaw. Ang nagsabi nito ay walang iba kundi si Azela, na kumpiyansang naglalakad sa unahan. Nagpatuloy siya sa tonong bahagyang nanunukso ngunit may halong puna, "Ganoon ba kami kahindi mapagkakatiwalaan? Hindi kita sinisisi, sinasabi ko lang na napakalaki ng gulong ginagawa ni Ama." Napatawa ng alanganin ng lalaking nasa tabi niya at sumagot, "Hindi ba medyo sobra namang tawaging magulo ang Lord, binibini?" Tama na nga, magaan ngunit matalim na sagot ni Azela, na halatang hindi naman naaapektuhan. Pagkatapos ay humarap ang parehong lalaki kay Turan at mas formal na nagsalita, "Ngayon lang tayo tunay na nagkakilala, hindi ba? Ako si Marvin Valtas. Inaasahan kong magiging maayos ang pagtutulungan natin." Ganoon din, kalmadong tugon ni Turan. Matapos ang pagpapakilala, nagpatuloy ang pangkat sa paglalakbay sa hilagang ruta. Si Azela, na nasa unahan pa rin, ay casual na nagsabi, "Tapusin na natin ito at bumalik para makapagpahinga." Habang naglalakad, bahagyang lumapit si Marvin kay Turan at mahina siyang tinanong, "Turan, may balak ka bang manligaw sa ate ko?" Agad na tumanggi si Turan nang walang pag-aatubili. "Mabuti naman," tugon ni Marvin na tila totoong nakahinga ng maluwag. Bigla namang nagsenyes ang mga lalaking nasa unahan na huminto ang lahat. Sa harap nila ay ang mga labi ng isang karwaheng tila winasak. Nagkalat ang mga piraso nito at malinaw ang bakas ng marahas na pag-atake. Habang sinusuri nila ang paligid, may isa sa kanila ang nagbulong, "Iyon kaya ang nilalang." Malamang, pinagbawalan natin ang sinuman mula sa panig natin na magtungo sa Hilaga, kaya malamang mula sila sa timog at doon inatake, pagtatapos ng isa pa. Maingat na inobserbahan ni Turan ang paligid, tahimik na sinusuri ang pinsala. Lalong tumalim ang kanyang tingin habang pinag-aaralan ang mga bakas na naiwan. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita, "Isang unggoy." Napalingon sa kanya ang lahat, nagugulat. "Isang unggoy," ulit ni Azela, halatang nagdududa. Bahagyang lumuhod si Turan at itinuro ang isang malaking marka sa lupa. "Tignan ninyo ang bakas ng palad na ito. Mukhang inatake nito ang mga mangangalakal at saka bumalik sa kagubatan. Kung masusundan natin ang bakas at hahabulin ito, malamang matutuntun natin." Bahagyang nagsimangot si Azela. "Hahabulin? Halos hindi ko kayang gumamit ng ganoong uri ng mahika." "Marvin, ikaw ba?" "Hindi rin," pag-amin ni Marvin. May isang kabalyero na marunong, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, humakbang si Turan at kalmadong nagsabi, "Susubukan kong maghanap." Tinitigan siya ni Azela nang may kuryosidad. "Oh, galing ka ba sa angkang yon?" Kalmadong sagot ni Turan, "Madalas ko itong ginagamit, kaya sanay na ako." Pagkasabi nito, sinimulan niya ang paghahanap. Sa sandaling ituon niya ang kanyang isipan, nagsimula siyang sumubaybay sa amoy sa hangin. Nang malalim siyang huminga, ang bahagyang bakas ng presensya ng halimaw ay unti-unting luminaw sa kanyang pandama, na para bang may mga hindi nakikitang bakas na kusang lumilitaw sa kanyang harapan. Matapos sundan nito ng kaunting distansya, bigla siyang tumuro sa isang direksyon at mariing nagsabi, "Doon." Sumunod ang grupo hanggang makarating sila sa tabi ng ilog.
Huminto si Turan at masusing sinuri ang lugar bago muling nagsalita. Dito nagtatapos ang bakas. Mukhang nagbanlaw ito. Nagsimangot si Azela, hindi makapaniwala. Sinasabi mo bang ginawa iyon ng isang simpleng halimaw para hindi masundan? Maaaring kusa itong nagbanlaw, mapagnilay na sagot ni Turan. Sa mismong sandaling yon, muli niyang naamoy ang parehong bakas, mas malakas, mas malapit. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang lumingon, nagbabala, nasa likod ninyo. Mabilis na umikot ang lahat. Sa likuran nila ay nakatayo ang isang dambuhalang halimaw na kahawig ng unggoy. Mas malaki at mas mabangis kaysa sa inaasahan, tuloy-tuloy itong umuungal, ang boses nito ay yumanig sa hangin, at sa malalaki nitong mga kamay ay may hawak na malalaking bato na handa nitong ihagis. Nagsimulang magsigawan ng babala ang mga kabalyero at sundalo. Ngunit bago pa sila makapag-ayos ng hanay, umatake na ang halimaw. Agad na sumiklab ang kaguluhan, bumagsak ang mga bato ng may nakapipinsalang puwersa. Marahas na tinamaan ang mga sundalo, ang ilan ay natangay palayo, ang iba na may nadurog sa lakas ng tama. Sa loob lamang ng ilang sandali, marami sa kanila ang malubhang nasugatan o nasawi. Muntik nang tamaan si Turan ngunit nakaiwas siya sa huling sandali, mabilis na umiilag sa mismong oras ng pag-atake. Nang muli siyang makabawi ng tindig, napunta ang kanyang tingin sa mga bumagsak na sundalo, mga katawang wala ng buhay na nagkalat sa lupa. Sina Azela at Marvin, na ginawang panangga ang mga bangkay ng dalawang sundalo, ay bahagyang nakaligtas. Mula sa likuran nila ay sumigaw si Azela, "Umatake kayo." Sa isip ni Turan, mahina niyang naibulong, "Tama ang aking ina." Sinubukan ng natitirang mga sundalo na sumugod upang gumanti, ngunit biglang umatras ang halimaw, tila tatalikod at tatakas. Sa mismong sandaling yon, hinugot ni Turan ang kanyang sandata. Walang pag-aatubili, pinakawalan niya ang isang nag-iisang atake. Nakapangingilabot ang puwersang dala nito. Isang bugso ng bughaw na enerhiya ang sumabog na tila isang siksik at tuwid na sinag, humahati sa hangin ng may nakakatakot na bilis at eksaktong tama. Ang tindi ng kapangyarihang yun ay nagpatigil sa lahat sa pagkabigla. Sa isang hampas lamang, tuluyang naglaho ang dambuhalang halimaw. Bumagsak ang katahimikan sa larangan. Nakatitig ang mga nakaligtas. Hindi makapaniwala, dahan-dahang napunta ang kanilang mga mata sa pinagmulan ng mapaminsalang lakas na iyon. Kalmadong naglakad si Turan pasulong, hawak pa rin ang kanyang sandata at bahagyang iniikot ito habang ang natitirang enerhiya ay patuloy na nagliliwanag mula sa kanyang katawan. Ang mahinang bughaw na aura na umiikot sa kanya ang nagsilbing tanda ng pagtatapos ng labanan sa isang tiyak at mapagpasyang hampas. Bumagsak sa lupa ang sugatang gorilya habang umuungal sa matinding sakit. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Azela. Sa matinding konsentrasyon, nagpakawala siya ng isang salamangka ng apoy na umikot at naging hugis ng nagliliyab na ahas. Sumugod ang apoy na nilalang at bumangga sa halimaw bago sumabog sa isang napakalakas na pagsabog. Mula sa malayo, tahimik na kinilala ni Turan ang kanyang nasaksihan. Iyon pala, ang kilalang kapangyarihan ng dugo ng House Valtas, ang mga bihasa sa apoy. Unti-unting humupa ang alikabok at saka lamang muling nakahinga ng maluwag ang mga kabalyero. Tapos na, bahagyang nag-inat si Azela habang nararamdaman pa rin ang bugso ng adrenaline. Inamin niyang nang sandaling lumipad papunta sa kanila ang napakalaking bato, halos giniginaw siya sa takot. Agad namang sinamantala ni Marvin ang pagkakataon upang asarin siya at tinanong kung natakot ba siya. Mabilis namang gumanti si Azela at sinabihang tumahimik siya, dahil siya raw ang sumisigaw na parang batang babae. Napabulala si Marvin sa pagtutol at todo tangging yun ang nangyari habang ang iba sa paligid ay unti-unting bumabawi mula sa labanan. Sa malapit, sinimulan ng mga kabalyero na suriin ang kanilang mga sugat. May isang nagreklamo na baka bali ang kanyang braso, ngunit sinagot siya ng isa pang sundalo na tumigil sa pagdaing dahil may isa pang nawala ng buong braso sa labanan. Ipinapasa ang mga benda at may nagmamadaling pigilan ang pagdurugo ng ulo ng isang kawal. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Turan ang magulong eksena. Grabe ang gulo, pero kahit papaano, walang namatay. Gayunman, hindi pa rin siya mapalagay. Oo, bigla ang pag-atake ito. Pero labanan pa rin ito na dapat sana ay naiwasan ang matitinding sugat. Dahil pinapalakas ng mana ang katawan, dapat mas matibay sina Azela at Marvin kaysa sa karaniwang mga kabalyero.
Ngunit nang maging delikado ang sitwasyon, hindi sila nag-atubiling gamitin ang mas mahihinang sundalo bilang panangga. Nanatili ang hindi komportableng kaisipang yun sa isip ni Turan. Napansin ni Marvin na nakatitig siya at tinanong kung ano ang problema, ngunit ipinagkibit balikat lamang yun ni Turan. Bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, pumalakpak si Azella at masiglang tinawag siya. Mas mahalaga raw ang susunod na gagawin, ang pagsipsip ng mana mula sa napatay na halimaw. Lumapit silang tatlo sa bangkay at iniunat ang kanilang mga kamay upang higupin ang natitirang mana nito. Habang nararamdaman ni Turan ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan, naalala niya ang nabasa niya sa isang aklat. Kahit sabay-sabay na sumipsip ng mana ang maraming tao, hindi nababawasan ang bisa ng pagpapalakas nito. Mabuti, tama ang teorya. Maya-maya, napaungol si Azella sa pagkadismaya dahil naabot na niya ang hangganan ng kanyang paglago at hindi na makasipsip pa ng mana. Inamin din ni Marvin na naabot na rin niya ang sarili niyang limitasyon. Nagklip ng dila si Azella habang sa wakas ay naunawaan kung bakit iginiit ng kanyang ama na isama si Turan sa kanila. Kahanga-hanga ang husay nito sa mga salamangka, at ang kapasidad ng mana nito ay halos kapantay ng sa kanya. Kahit hindi pa nito naaabot ang sariling hangganan ng paglago. Para sa isang maharlika na tulad niya, talagang pambihira yun. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumalik ang grupo patungo sa kastilyo ng Valtas. Habang naglalakad sila, may nabanggit si Marvin. Kung iisipin ngayon, kung wala si Turan, baka hindi nila kailanman natalo ang halimaw. Mula sa pagsubaybay dito hanggang sa mahalagang suntok na nagpabagsak dito. Ang pinakamahalagang sandali ay ang pag-atake ni Turan. Mabilis na minaliit ni Turan ang papuri at sinabing wala iyon. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nilinaw niya ang isang bagay, sa totoo lang, pinagsisisihan niyang nahuli ang kanyang reaksyon. Nagawa ng halimaw na umatake muna dahil hindi niya inasahang may kakayahan itong maghanap o tumunton. Nagulat si Marvin, kakayahang maghanap, ipinaliwanag ni Turan ang kanyang palagay, ayon sa kanyang natutunan, may mga halimaw na nagigising ang mga kakayahan batay sa kanilang pisikal na katangian. Ang nilalang na kanilang nakalaban ay may kakaibang malalaking kamay at mata, kahit halos hindi na ito kahawig ng orihinal nitong anyo. Malamang na dahil dito ay nagkaroon ito ng kakayahang maghagis ng mga bagay ng napakalakas, at marahil ay nakakakita rin sa malalayong distansya o nakamasid sa loob ng kagubatan. Namangha si Marvin na napag-isip-isip yun ni Turan ng napakabilis. Casual na inamin ni Turan ang totoo, nag-aral siya ng isang ensiklopedya ng mga halimaw sa aklatan kanina. Napangiwi si Marvin sa pagbanggit pa lamang ng maalikabok at nakakabinging lugar na iyon, isang lugar na walang kusang pumupunta. Sumang-ayon si Azella at sinabing minsan ay pumasok siya roon dahil sa kuryusidad, ngunit napakahirap ng mga aklat kaya sumuko siya bago pa man makalahati ang isang tomo. Iminungkahi ni Turan na sa susunod na pagbisita nila ay humingi sila ng mas madaling aklat mula sa tagapangasiwa ng aklatan. Kumurap si Azella sa pagkalito. Tagapangasiwa ng aklatan. Ipinaliwanag ni Turan na yon ang taong namamahala sa aklatan. Lalong naguluhan si Azella at nagtaka kung mayroon nga bang ganoong tao roon. Sa sandaling yon, muling bumalik sa isip ni Turan ang kakaibang karanasan niya sa loob ng aklatan. Lumipat ang tagpo kay Turan na papasok sa loob, at may masayang boses na bumabati sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa mismong sandaling yun ay nanikip ang isip ni Turan at agad niyang napagtanto ang pagkakamali. Walang kabalyero o karaniwang tao ang basta tatawag sa isang maharlika sa kanyang pangalan. Sa lungsod na ito, palaging tinatawag ang mga maharlika gamit ang pormal na titulo gaya ng kagalang-galang. At higit sa lahat, ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi man lang kahawig ng isang karaniwang tagapangasiwa ng aklatan. Diretsyong tinanong ni Turan kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Nagulat ang babae na ngayon lamang niya ito tinatanong. Pagkatapos ay kalmado niyang ipinaliwanag na nakita niya yun sa permiso ni Turan sa aklatan. Tutal, sa loob ng saklaw ng aklatang ito ay umaabot ang kanyang paningin kahit saan. Sa mismong pahayag na yun ay napagtanto ni Turan na may kakaibang nangyayari. Nang tanungin ni Turan kung paano niya ito dapat tawagin ay casual nitong sinabi na wala naman talaga siyang pangalan. Maaari raw siyang tawagin ni Turan ng kahit ano, marahil ay isang cute na tawag tulad ng aking sinta. Agad yung pinutol ni Turan at nagpas siyang tawagin na lamang siya na tagapangasiwa ng aklatan.
Nagpout ang babae at inasar siya, sinasabing bigla siyang naging napaka-pormal kahit ilang araw na raw siyang pinapakinabangan ni Turan para mag-abot ng mga bagay. Mariing itinanggi yun ni Turan at sinabihang tumigil sa paglapit ng ganoon kalapit dahil hindi siya komportable. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung isa ba itong wizard mula sa dating imperyo. Ikinagulat niya ang sagot nito, hindi raw siya tao mula sa simula pa lamang. Mas malapit daw siyang maituring na isang espiritu. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na kapag ang kaluluwa ay nanirahan sa isang bagay na buhay, ito ay nagiging isang buhay na espiritu. Ngunit kapag nanirahan ito sa isang bagay na hindi buhay at hindi rin patay, ito ay nagiging isang espiritu lamang. Sa kanyang kaso, ang mismong aklatan ang kanyang katawan. Ang anyong tao na ginagamit niya ngayon ay isa lamang maginhawang paraan upang makipag-usap, at sumasalamin lamang ito sa kagustuhan ng gumagamit, bagaman pabiro niyang ipinahiwatig na maaaring may sinasabi iyon tungkol sa mga kagustuhan ni Turan. Agad yung pinigil ni Turan at tumangging hayaan siyang magpalaganap ng kung ano-anong kakaibang ideya. Gayunman, mahinahon niyang inihambing ang sarili sa isang refleksyon sa tubig, nakikita. Ngunit hindi nahahawakan. Upang masiguro yun, maingat siyang sinuri ni Turan at saka iniunat ang kanyang kamay diretso sa katawan nito. Agad siyang pinigilan ng babae at nagreklamo kung saan siya humahawak, sinasabing kakaiba ang pakiramdam. Mabilis namang humingi ng paumanhin si Turan. Nagpatuloy ang espiritu sa pagreklamo tungkol sa isa pang nakakainis na bagay, hindi siya maaaring direktang gumamit ng kapangyarihan laban sa mga nanghihimasok sa loob ng aklatan. Kung maaari lamang, matagal na raw niyang naparusahan ang bawat hangal na basta-bastang naglalabas ng mga aklat mula rito. May napagtanto si Turan, tila kahit ang House Valtas ay hindi alam na umiiral siya, at marahil maging ang sinumang gumamit ng aklatang ito ay walang kaalam-alam tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa kung bakit nilagyan siya ng kanyang lumikha ng isang limitasyon sa pagiging nakikita. Tanging ang mga taong ang uri ay umabot na sa isang tiyak na antas ng pagkakabuo ang maaaring makakita sa kanya. Ibig sabihin, hanggat alam niya ay si Turan lamang ang nakakakita sa kanya. Pabiro niyang sinabi na medyo romantiko yun. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Turan kung ano ang ibig niyang sabihin sa uri. Ipinaliwanag niya ito ng simple, ang tawag dito ng mga wizard ay bloodline. At doon ay agad na may panibagong tanong na sumagi sa isip ni Turan. Tinanong ni Turan kung maaari ba nitong sabihin sa kanya ang tungkol sa sarili niyang bloodline. Una siyang pinayuhan ng tagapangasiwa na itanong yun sa kanyang mga magulang, ngunit tahimik na inamin ni Turan na isa siyang ulila. Matapos ang maikling katahimikan, nag-alok ang tagapangasiwa ng ibang paraan, maaari raw niyang suriin mismo yun hanggat pumapayag si Turan na masuri ang kanyang katawan. Sandaling natigilan si Turan, ang mga salitang suriin at ang kanyang katawan ay halos nagpahinto sa kanyang pag-iisip. Iniisip kung ganito ba talaga yun ginagawa. Bago pa niya tuluyang maproseso, biglang dumaan ang kamay ng babae sa kanyang katawan, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat. Masiglang sinabi ng tagapangasiwa na konektado na sila ngayon, na lalo lamang nagpadama ng pagkailang kay Turan, bagaman sa kabutihang palad ay wala naman itong sakit. Matapos siyang suriin, ibinahagi ng espiritu ang kanyang natuklasan, karamihan sa bloodline ni Turan ay binubuo ng dalawang pangunahing katangian, pursuer at hunter. Agad itong nakilala ni Turan bilang isang katangiang kaugnay ng House Zahar, na nagpapatunay sa hinala ng babae. Ngunit habang mas lalong sinusuri niya ito, may iba pa siyang napansin, may isa pang bloodline sa loob ni Turan na nahalo rito. Nang tanungin ni Turan kung ano ang ibig sabihin yun, ipinaliwanag niyang simple lamang, bunga siya ng mga magulang na may magkaibang bloodline. Natural lamang na itanong ni Turan kung ano ang isa pang yon, ngunit sinabi ng tagapangasiwa na hindi niya ito masasabi. Ang ikalawang bloodline ay nakalock. Hindi yan kakaiba sa mga kaso ng magkahalong bloodline. Habang lumalakas si Turan, ang selyong yon ay dapat na tuluyang mabasag at magpakita ng kusa. Tahimik na tinanggap ni Turan ang paliwanag, kahit malinaw na nananatili ang misteryo sa kanyang isip. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang magkahalong bloodline, napadako ang kanyang mga iniisip sa kanyang ina. Masyado itong pino at mahusay mag-aral upang maging isang simpleng karaniwang tao lamang. Marahil ay nagmula ito sa isang marangal na angkan, bagaman maaaring napakalabnaw na ng bloodline kaya hindi na nito kayang magpanatili kahit ng mana na pang-antas ng kabalyero.
Ipinagpag ni Turan ang kaisipang yun at nagpasalamat sa tagapangasiwa sa pagpapaliwanag ng lahat. Ngumisi ang espiritu ng may pilyong saya at sinabing kung tunay siyang nagpapasalamat, dapat siyang manatili roon ng isa pang buwan. Nang malaman ni Turan ang tunay na pagkakakilanlan ng tagapangasiwa, tuluyan ang nagbago ang kanyang panahon sa aklatan. Sa halip na magbasa ng mag-isa, palagi na niya itong tinatanong tungkol sa mga aklat at humihingi ng mas malalim na paliwanag. Sa kanyang labis na pagtataka, hindi lamang alam ng tagapangasiwa ang kaalamang nasa mga estante, naaalala rin niya maging ang impormasyong mula sa mga aklat na ninakaw o nawala libu-libong taon na ang nakalipas. Para kay Turan, para itong pagtuklas sa isang buhay na imbakan ng sinaunang kaalaman. Sa gabay ng tagapangasiwa ng aklatan, nagsimulang matutunan ni Turan ang tungkol sa mundo sa paraang hindi kailanman maipapaliwanag ng karaniwang aklat. Nang tanungin niya kung totoo bang may hindi mabilang na di nakikitang sangkap sa paligid nila, casual nitong ipinaliwanag kung paano yun makikita, sa pamamagitan ng pagpapalutang ng tubig sa hangin at paghuhubog dito na parang lens. Para kay Turan, napakahalaga ng pagtuturo sa kanya ng mga batas ng kalikasan ng ganoon kalinaw. Natutuhan niya na ang mga sakit ay nagmumula sa mga mikroskopikong organismo, na ang pagkabulok ay nangyayari dahil kinakain ng mga nilalang na ito ang buhay na bagay. At na napakaraming likas na prinsipyo ang namamahala sa mundo. Pinag-aralan niya ang mga konsepto tulad ng refraction ng liwanag, init na nalilikha mula sa alitan, at maging kung paano nasusugatan at gumagaling ang katawan, mga kaalamang lampas pa sa karaniwang teorya ng salamangka. Agad na nagsimulang mag-eksperimento si Turan. Inilagay niya ang isang mansana sa mesa at sinubukang gamitin ang natutunan niya tungkol sa pagkabulok. Sa sandaling hinawakan niya ito, agad na umitim at nabulok ang mansanas mula sa loob. Na para bang nilamon ito ng mismong paglipas ng panahon. Tinanong ng tagapangasiwa kung ano ang pakiramdam. Hindi maitago ni Turan ang kanyang paghanga. Hindi naman sa hindi kayang gawin ng umiiral na salamangka ang katulad na bagay. Ngunit ang pag-unawa sa mga pinagbabatayang prinsipyo ay nagpapahintulot sa kanya na makamit ang parehong resulta habang gumagamit ng mas kaunting mana. Sa simpleng pagbabago lamang ng paraan ng pagtingin niya sa mundo, gumaling na agad ang kanyang kakayahan bilang wizard. Ngunit ang napagtantong yun ay nagdala rin sa kanya sa isang nakakabahalang konklusyon, marahil ay sadyang kinokontrol at inaangkin ng mga makapangyarihang angkan ang ganitong kaalaman. Kung mauunawaan ng bawat wizard ang mga prinsipyong ito, mawawala ang kanilang kalamangan. Kaya marahil patuloy na bumababa ang pangkalahatang antas ng kaalaman habang lumilipas ang panahon. Tahimik na sinabi ng tagapangasiwa na tila nagsisimula na rin niyang maunawaan kung bakit. Sa kalaunan, inihayag ni Turan na oras na para umalis siya. Tila tunay na nagulat ang tagapangasiwa. Ipinaliwanag ni Turan na matagal na siyang banayad na pinahihiwatig ng may-ari ng lugar na dapat na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Biglang nataranta ang espiritu at sumugod sa kanya, sumisigaw na isama siya. Ngunit dumaan lamang siya sa katawan ni Turan at bumagsak sa sahig. Kalmadong tinanong ni Turan ang malinaw na bagay, maaari ba talaga siyang umalis sa aklatan? Inamin niyang hindi, at pagkatapos ay pabirong nagmungkahi na manatili na lamang siya roon habang buhay. Ipinangako ng tagapangasiwa na aalagaan niya ng mabuti si Turan, ngunit agad niya itong tinanggihan. Nagpaut ang tagapangasiwa, alam niyang hindi naman talaga ito mananatili. Bago siya umalis, nagbigay siya ng huling payo. Ang lupain na ito ay puno ng mga bakas ng mga Diyos, mga sinaunang pamana na nakakalat sa buong mundo. Kung hahanapin yun ni Turan, maaari pa siyang makatagpo ng mga espiritong mas marami pang alam kaysa sa kanya. Nangako si Turan na paminsan-minsan ay bibisita siyang muli sa aklatan. Nagkibit-balikat ang babae na parang wala siyang pakialam. Ngunit alam ni Turan na nagpapanggap lamang siya. May munting ngiti, pinakalma siya ni Turan at sinabing marami pa ring aklat sa aklatang iyon na hindi pa niya nababasa. Pagkaalis sa lungsod ng Orem, naglakad si Turan ng mag-isa sa kalsada. Mula sa mapa ng kontinente na nakita niya sa aklatan, alam niyang ang pinagmulan ng bahay Zahar ay nasa silangan, sa loob ng malawak na disyerto ng Enlil. Iyon ang kanyang susunod na patutunguhan. Kung pupunta siya roon, marahil ay matutuklasan niya sa wakas ang mga bakas tungkol sa kanyang mga magulang. Sa matibay na pasyang yun, nagsimula si Turan sa kanyang paglalakbay patungo sa disyerto.